Brother-in-law, di ka pwedeng mawala. Ikaw na lang kasi ang natitirang lalaki sa pamilya natin. Brother-in-law? 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 Ako na lang ang natitirang lalaki? Di ba kumakanta lang ako sa KTV? Nasaan ba ako? Ang tadhana naman nating lahat, bakit ganito kahirap? Wala na ang mga lalaki sa pamilya. Tanging si brother-in-law na lang ang nag-iisang lalaki. Ngayon naman ay magugutom pa siya. Paano na tayo mabubuhay sa hinaharap? Brother-in-law. Brother-in-law. Brother-in-law? Ano ba to? Oo nga naman. Ay, mabuti pa nga at may makakain. Pahalagahan mo na lang yan. Brother-in-law. Pamilyang Zhang? Jiang Jing. Grabe. Napunta ako sa panahon ng taggutom at naging isang batugan at walang kwentang tao. Brother-in-law? Buti na lang at ayos ka lang. Kung may nangyaring masama sa'yo, ay hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nawala mong mga kuya. Ang lambot naman. Brother-in-law? Brother-in-law? Nasa sinaunang panahon ako ng taggutom, wala na ang 5 kuya ko dahil sa gutom, at ang natira na lang ay ang 5 napakagandang mga ate ko, pati ang maliit kong pamangkin. Ang bigat naman ng responsibilidad na to. Brother-in-law? Ito, ang huling pagkain natin sa bahay? Sa'yo na to. Brother-in-law, bilisan mo at kainin mo na yan. Nahimatay ka na sa gutom kanina. Napakasama pala ng dating may-ari ng katawang to. Ang bait ng mga ate niya sa kanya, pero hindi niya man lang pinahalagahan dahil nandito na ako. Aalagaan ko silang mabuti at gagawin kong maganda ang buhay ng mga ate ko. Ang tinapay na to ay kasing tigis ng bato. Isang gabi ko na itong kinakain, mababali na ang mga ngipin ko rito. Hindi ko man lang makagat. Gusto nyo ba akong mapahamak sa pagkain nito? Kayo na lang ang kumain nito. Kulang na ang supply ng pagkain ngayon. Kung hindi ko lalakasan ang loob kong magsalita, siguradong hindi kakain ng mga hipag ko. Kailangang humanap ng ibang paraan para makakuha ng pagkain. Brother-in-law? Unang ate, kung ayaw kumain ni brother-in-law, hayaan mo siya. Hatiin na lang natin ang tinapay. Hindi naman pwedeng lahat tayo ay mawalan ng lakas, di ba? Tama. Pero, Inay, gutom na po ako. ate, hatiin na natin ang tinapay. Kapag kumain tayo, magkakaroon tayo ng lakas magtrabaho para makahanap tayo ng makakain. Sige na nga. Ang kusinang ito, wala talagang laman. Ang tagal kong naghanap, kalahating basket lang ng ligaw na gulay ang nahanap ko. Ang kaunting gulay na ito ay siguradong hindi sasapat sa buong pamilya. Pero panahon ngayon ng taggutom, kahit ang mga ligaw na gulay, pati balat ng puno ay naubos na. Saan pa kaya makakahanap ng pagkain? Ito ay singsing na espasyo.
Ayos! Di ko akalaing makakahanap agad ako ng makakain. Ngayon, hindi na kailanman magugutom ang mga ate. Tagumpay ang pag-activate ng special space. Sa loob nito ay may isang mahiwagang bukal at 50 ektarya ng matabang lupa. Hindi lang basta space, may kasama pa talagang system. Ngayon, di na talaga tayo magugutom. Maghahanap ako ng lugar para subukan kung gaano kagaling ang system na to. Hehe. Dahil sa system space na to, ang pakainin ang mga ate ay magiging napakadali na lang. Brother-in-law, kakainin mo ba ang mga ligaw na gulay na yan? Lilihisan at lulutuin muna yan ng mga ate bago mo kainin. Kahit na panahon ng tagutom, ang katawan ni unang ate ay talagang kapansin-pansin na. Paano pa kaya sa susunod kapag naging maayos na ang buhay? Ano na kaya ang magiging itsura ni unang ate? Unang ate, huwag ka nang magpakapagod. Ibigay mo sa akin ang mga gulay na to. Alam ko na kung anong gagawin dito. Ibibigay sa'yo lahat ng gulay? Ibibigay mo na naman ba ang mga ito sa hikwikwi na yon? Si Hekwikwi, ang mapapangasawa ng dati kong pagkatao. Hindi lang pala batugan ng lalaking to. Baliw na baliw pa sa babae. Binigay niya lahat ng pagkain kay Hekwikwi. Kaya tuloy nawala ang mga kapatid niya dahil sa gutom. Buong araw kaming naghukay ng iyong panglimang hipag para lang mahanap yan. Iyan na lang ang natira sa atin. Mga ate, hindi ko na ibibigay ang mga gulay na to kay Hikwikwi. Nakapag-isip na ako ng mabuti, mula ngayon, hindi ko na susuyuin si Hikwikwi. Ang gusto ko lang ngayon ay bigyan ng magandang buhay ang mga ate. Sinungaling ka. Iyan din ang sinabi mo noon. Pero sa huli, binigay mo pa rin ang lahat ng pagkain natin sa hikwikwi na yon. Ako, Tito, maaring hindi kumain si Meow Meow, pero ang aking ina at mga tiyahin ay matagal nang nagugutom. Pwede bang wag mo nang ibigay ang pagkain sa iba? Meow meow. hindi ko agad mababago ang tingin ng mga ate sa akin. Mukhang kailangang gamitin ko na ang paraang yon. Umalis kayo sa harap ko. Ito ang pamilyang Zhang ko, ako ang masusunod. Subukan niyo uling harangan ako. At palalayasin ko kayong lahat sa bahay na to. Tabi! Unang ate, ano na ang gagawin natin? Wala na tayong makain sa bahay. Maaga pa naman ang oras. Lauer, ika-4 na kapatid. Pumunta muna kayo at kumuha ng mga gulay. Kapag naibigay na niya ang pagkain kay Hikwikwi, tiyak na magugutom na naman tayo. Opo, naintindihan po namin. Napakabuti natin sa kanya. Bakit hindi man lang siya marunong tumanaw ng utang na loob? Sa tingin ko, isa siyang taong walang utang na loob. Siguro wag na lang natin siyang pakialaman. Tumahimik ka. Kahit kaano pa kasama si brother-in-law, siya pa rin ang ating brother-in-law. Kailangan natin siyang alagaan. Hayaan mo na, Xiaotao. Anuman ang mangyari, siya ay kasama sa ating pamilyang Zhang. Magtiis na muna tayo ng kaunti. Baka sakaling balang araw ay matauhan din siya. Magtitiis pa? Hanggang kailan pa ba tayo magtitiis? Hanggang sa mawala na tayo sa gutom? Kahit mawala pa tayo, iyon ang ating kapalaran. Sa susunod, kapag narinig ko pa kayong nagsasalita ng masama laban kay brother-in-law, huwag niyo akong sisihin bilang unang ate ninyo kung palayasin ko kayo sa bahay. Pasensya na po, unang ate. Brother-in-law, maliwanagan ka na kaya talaga? Totoo ngang pwedeng makipagpalit ng mga gamit? Mabuti naman, dahil sa espasyo at sistemang ito, hindi na muling magugutom ang mga hipag ko. Kailangan ko pang kumuha ng mga ligaw na gulay para mas marami akong maipalit. Sino yan? Sino ang nangangahas na manggaso rito ng patago? Aba, sinasabi ko sa'yo, lupa ko ito. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na manggaso rito? Siya, si Jiang Ansheng. Ang batang hangal na ito, hindi ko alam kung saan galing ang swerte niya. Mayroon siyang 5 napakagandang mga hipag, pero hindi niya pinapahalagahan ang swerte niya. Kapag nawala na rin siya dahil sa gutom, ang 5 hipag niya ay kukunin ko na lahat. Idilat mo ang mga mata mo. Nandito ako para kumuha ng mga ligaw na gulay. Ikaw, kukuha ng mga gulay? Sino ba sa baryo ang hindi nakakaalam
na isa kang tamad at puro panloloko lang ang ginagawa mo. Siguradong ginagamit mo lang ang pagkuha ng gulay bilang dahilan para makapangaso rito ng patago. Zhang Ansheng, bundok ito? Anong pinagsasabi mong teritoryo? Ang 5 kuya ko ay wala na dahil sa gutom at ngayon ay ako na lang ang natitira tapos hinaharangan mo pa ako rito? Gusto mo rin ba akong mawala? May punto ang sinasabi ni Jiang Jing. Ansheng, huwag mo namang sagarin ang tao. Tama. Tuwing sasama kami sa kaniya sa bundok, kinukuha niya ang malaking bahagi ng huli namin. Sinasabi niya raw na bayad para sa proteksyon. Sobra na siya. Manahimik kayong lahat. Wala akong oras para makipag-usap sa inyong mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Zhang Jing, kung hindi lang ako nagmamadali na manghuli ng kuneho, paparusahan talaga kita. Tingnan natin kung sino ang mapaparusahan. Ang mga butong ito ay pwedeng itanim sa loob at dahil may tubig galing sa spring na nagpapataba rito, siguradong makakakain agad tayo ng sariwang gulay. Kailangan ko nang bumalik agad? Baka gutom na sina ate? Unang ate, ang mga ligaw na gulay sa kabilang bundok, naubos na kakahukay ng mga tao, wala na talaga kaming mahanap. Ayos lang yan. Magpahinga muna kayo sandali. Bukas, kami ni pangatlong kapatid ay susubok maghanap sa mas malalayong lugar. Pangalawang ate, nakita mo ba si brother-in-law doon sa bundok? Hindi ko siya nakita. Sa tingin ko, ibinigay lang niya ang mga nakuhang gulay kay Hikuy-kuy. Hemp. Zhang Jing, di ba sabi mo ay pupunta ka sa bundok para maghukay ng gulay? Nasaan na ang mga gulay? Wala ngang ligaw na gulay doon? Pero mayroon naman akong dala na ganito. Wow! Bigas. Bigas. Bigas! Sa wakas ay may kakainin na tayong bigas! Di ko akalain na 5 kilong bigas lang ay magpapasaya na ng husto kina ate. Kitang-kita kung gaano sila nahirapan noon. Brother-in-law, saan mo naman nakuha ang bigas na to? Ito ay galing sa aking pangalawang hipag. Ito ay galing sa aking pangalawang hipag. Brother-in-law, saan ba nanggaling ang pagkain na ito? Brother-in-law, saan galing ang mga pagkain ito? Oh, itinago ito ni nanay at tatay noon. Sabi nila para daw ito sa dote ni Hikuy-kuy. Sa tingin ko, dahil magugutom na tayo, anhin pa natin ang dote na yan, kuhanin na natin to para iluto, mas mahalaga ang mabuhay. Sinasabi ko na nga ba, may itinago talagang paraan sina nanay at tatay. Bilis! Bilis! Magluto na tayo ng lugaw. Sige, Ang pagkain ito, itinago ba talaga ni nanay at tatay? Noong nawala ang 5 niyang kapatid dahil sa gutom, bakit hindi niya ito inilabas? Ibig bang sabihin, nagbago na talaga siya? Sige, kumain na kayo. Damihan niyo ang kain, ha? Halika na, kain na. Bakit? uy, bakit kayo pupunta doon? Bakit hindi kayo sasabay sa amin sa mesa? Brother-in-law, mga babae lang kami. Hindi kami pwedeng sumabay sa mesa. Maling tradisyon talaga ang nagpapahirap sa atin. Ha? Mga hipag, simula ngayon, walang pinagkaiba ang lalaki sa babae sa bahay na to. Sabay-sabay tayong kakain. Sabay nakakain, sabay nahaharap sa hirap. Brother-in-law, anong sinasabi mo? Ito ang kinalakihang batas ng ating mga ninuno. Hindi ito pwedeng baguhin. Para mabago ang ganitong pag-iisip nila, kailangan ko talagang gamitin ang pagkatao ko rito. Hindi nyo ba ako narinig? Halika rito at kumain na.
Ay, ate silang lahat. Sa madaling salita, sinisiguro ko sa inyo na simula ngayon, hindi ko nahahayaang magutom o mapiit kayo. Maupo na kayo at kumain. Brother-in-law, totoo. Totoo ba ito? Oo, Ngayong si brother-in-law na ang namumuno, dapat tayong sumunod sa kanya. Kaya kumuha na kayo ng upuan at maupo. Sige po, hali kayo. ay, oo nga pala mga ate. Bukas ay sabay-sabay tayong aakyat ng bundok para manguha ng mga gulay. May nahanap akong magandang lugar. Maraming ligaw na gulay doon. Totoo ba ang sinasabi mo, brother-in-law? Siyempre totoo. Bakit naman kita lolokohin? Tito, gusto ko ring sumama. Sige, sasama si Meow Meow. Ayos ba yun? Maghati-hati tayo sa gawain. Magkasama si unang ate at si Meow Meow. Si pangalawang hipag at si third sister-in-law naman ang magkagrupo. At si ika-apat na hipag naman ay kay pang-limang ate. Tito, pipiliin ko ang pinakamalaking gulay. Ang galing talaga ni Meow Meow. Sige na, mag-ingat ka lang. Huwag lalayo masyado. Mag-iingat kami. Napakalaki naman ng gulay na ito. Tulong. Parang boses ni third sister-in-law yun ah. Hoy, third sister-in-law! Huwag kang aalis dyan. Darating na ako. Third sister-in-law? Anong nangyari sa'yo? May ahas. Nakaigkas ng ahas, Third sister-in-law? Makamandag na ahas yan. Kailangang masipsip agad ang lason. Ay, brother-in-law, ako ang ate mo. Hindi ito tama. Ako na lang ang tanging lalaki sa pamilyang ito? Hindi ka ba makikinig sa sasabihin ko? Bitaw? Zhangjing, ano ang ginagawa mo? Zhangjing, ano ba tong ginagawa mo? Ang lakas din pala ng babaeng to? Zhangjing, asawa siya ng kapatid mo. Nagawa mo pa siyang bastusin. Ako, Panglima, ano bang sinasabi mo? Nakagat ako ng makamandag na ahas kanina. Hinigop lang ni Zhangjing ang lason ko. Talaga bang ginawa mo yun para iligtas si Lan Er? Hindi dahil gusto mo siyang bastusin? Panglima, mali ang iniisip mo sa kanya. Ginawa niya yun para iligtas ako. Di ako naniniwalang mabuti ang loob niya. third sister-in-law? Pamatay bakterya at lason ang gamot na to? Spray mo pa ng madami? Saklolo. Tulong. Parang boses yun ni ate. Puntahan mo na dali. E paano ka? Ayos lang ako, nandito naman si Panglima. Sige na, pumunta ka na. Sige. Xiunyang, tingnan mo, ang taba ng kunehong to, di ba? Basta sumama ka lang sa akin. Sisiguraduhin kong busog ka palagi sa karne. Zhang Ansheng, umalis ka sa dinadaanan namin? Uuwi na kami. Hoy, Inay, natatakot ako. anong kinatatakutan mo? Sa pagsama mo sa walang kwentang Zhangjing na yun, mamatay lang kayo sa gutom. Kahit anong mangyari kay Zhangjing, mas mabuti pa rin siya kaysa sa masamang tao na tulad mo. Walang hiyang babae. Ayaw mo sa madaling paraan. Gusto mo sa mahirap, ha? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Huwag mong saktan ang inay ko. Subukan mong saktan ang anak ko. Itutumba talaga kita, itutumba kita. Zhang Ansheng, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Jiang Ansheng. Zhangjing, ikaw na walang kwenta. Sinubukan mo pa akong saktan. Unang ate? Ayos ka lang ba? Brother-in-law, ayos lang ako, ayos lang ang ate mo. Meow Meow? Di takot si Mayo Meow. Protektahan ni Mayo Meow si inay. Ang bait naman ni Meow Meow. Jiang Ansheng, ang lakas ng loob mong apihin ang ate ko. Gusto mo na bang maglaho? Zhangjing, gusto mo bang mag-aklas? Ang lakas ng loob mong saktan ako? Gusto mo bang magsumbong ako sa mga autoridad para hayaan kang maghirap sa kulungan? Tingnan natin kung sino haharang sa akin. Ikaw pa itong may ganang magreklamo.
Ano naman ngayon? Pwede ring hindi ako magsumbong. Basta't sumama ka sa akin. Ikaw, Magsumbong? Anong karapatan mong magsumbong? Pagtatanggol lang sa sarili ang ginawa ko? At dahil sa pambabastos mo sa babae? Sa tingin ko, ikaw ang dapat mabulok sa kulungan? Sino namang tinatakot mo? Tayong tatlo lang ang nandito. Sino ang magpapatunay na binastos ko siya? Kaming lahat ang magpapatunay. Brother-in-law, sige lang, magsumbong ka na. Ipinagtatanggol ba niya ang ate niya? Kamalasan nga naman. Basta't sumunod kayo sa kanya. Magugutom lang kayo balang araw. Huwag kayong magmakaawa sa akin na kupkupin kayo. Sandali. Makaalis ka na? Pero iwan mo ang kuneho. Bakit? Ako ang nakahuli nito. Pwede nating hindi itawag sa mga otoridad, pero dapat maiwan ang kunehong ito bilang pambayad. Sige. Humanda ka sa akin mamaya. Ngayon, may karne na tayong makakain. Brother-in-law, bakit hindi natin itawag sa otoridad? Gumawa ng masama ang Jiang Ansheng na yan. Dapat lang siyang maparusahan. Panglimang ate, totoong mapaparusahan si Jiang Ansheng kung magsusumbong tayo, pero kapag ginawa natin yon, pag-cheat sismisan si unang ate ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, ang Jiang Ansheng na yan, makakahanap din tayo ng pagkakataong maturuan siya ng leksyon. Jiawu, may sariling plano si brother-in-law. Makinig na lang tayo sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka lang natatakot kay Jiang Ansheng? Panglimang ate, huwag kang mag-alala. Marami pang pagkakataon para maturuan siya ng leksyon. Umuwi na muna tayo. May sugat pa ang pangatlong hipag. Pangatlong kapatid, may sugat ka? Ayos na ako, unang ate. Nakagat lang ng ahas. Tinulungan na ako ni brother-in-law na sipsipin ng lason at nalagyan na rin ng halamang gamot. Mabuti naman kung ganoon. Di ko akalaing marami palang alam si brother-in-law. Tara na, sabay-sabay na tayong umuwi. Tara. Unang ate, lutuin na natin ang kunehong ito ngayon. Baka masira pa to kapag pinatagal. Sige, susunod ako sa'yo. Pagkatapos nito, hindi ko alam kung kailan uli tayo makakakain ng karne. Huwag kang mag-alala mga hipag. Gagawin ko ang lahat para magkaroon tayo ng karne sa bawat kainan. Ay, oo nga pala. Unang ate, huwag na muna tayong kumain ng ligaw na gulay ngayon. May dala akong mga sariwang gulay dito. Magluto tayo ng lugaw na may gulay. Saan galing ang mga gulay na ito? Oo nga naman. Tuyo na ang lupa ngayon. Paanong magkakaroon ng mga gulay? Saan mo nakuha ang mga gulay na ito? Sasabihin ko sa kanila na mayroon akong system space. Siguradong magugulat sila ng husto. Oh, kaninang umaga, nakatagpo ako ng isang naglalakong mangangalakal ng gulay. Sabi niya ay pwedeng ipagpalit ang mga ligaw na gulay sa bigas. Sa panahong ito, mayroon pa bang ganoong mga ngalakal? Walang kwenta ang mga ligaw na gulay na to. Mas mahalaga ang bigas. Sino naman ang makikipagpalit ng bigas sa damo lang? Oo nga. Buong araw akong naguhukay ng gulay sa labas. Bakit hindi ako nakatagpo ng ganoong mangangalakal? Mukhang medyo mahirap nga itong paniwalaan. Ay nako, tama na yan. Marahil ay sinuwerte lang ang ating bayaw. Mabuti na nga na may makakain tayo. Madilim na rin ang langit, magluto na tayo. Uy, pangatlong kapatid. May sugat ka, magpahinga ka na muna ng mabuti. Sige. Sa wakas, makakakain na rin ako ng karne. Oo, Tama si ate. Ang mahalaga ay may makakain tayo. Sana talaga makatagpo ko rin ang mga ngalakal na yon sa susunod. Bakit lumabas si pamilyang Zhang? Wala ka talagang silbi. Ang 5 kuya mo ay nawala na sa pagod at gutom, pero ikaw lang ang natira. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana ipinakasal ang anak ko sa pamilya niyo. Anong tinitingin-tingin mo? Ikaw ang kinakausap ko. Nasaan sila, Nair? Kailangan ko siyang isama. sino ka? Zhang Jing, huwag kang magkunwaring tanga. Nasaan sila, Nair? Uuwi siya sa amin. Sir, huwag ka munang magalit. Palamigin mo muna ang ulo mo. Umalis ka sa harap ko. Sino ang sir mo? Tatay. Bakit ka nandito? Tatanungin mo pa ako kung bakit ako nandito. Kung hindi pa ako dumating, magugutom ka lang ng husto rito. Tara, sumama ka sa akin pa uwi. Tatay, ayaw kong bumalik. Ayos naman ako rito. Oo nga, Uncle San, huwag muna kayong magmadali. Baka naman may hindi tayo pagkakaintindihan. Anong hindi pagkakaintindihan? Kumalat na sa buong baryo na nagsasama ka ng 5 hipag para kumuha ng damo sa bundok. Kung may pagkain pa sa bahay nyo, kukuha pa ba kayo ng damo? Tatay, hindi ganoon ang nangyari. Anong hindi? Binala ko sanang ipakasal ka kay pamilyang Zhang. Marami silang tao sa pamilya at magiging maayos ang buhay mo. Ngayon, ang inutil na ito na lang ang namamahala. Anong klase pang buhay ang aasahan mo? Tara na, uwi na tayo. Tatay,
Ayaw kong bumalik. Anong ginawa ni pamilyang Zhang sa utak mo para magpumilit kang manatili rito? Ang tatay ni Sun Laner ay nag-aalala lang talaga? Ako lang ang dapat sisihin dahil sa masama kong reputasyon? Ilabas mo ang kamay mo. Tatay, saktan mo na lang ako. Pero hindi ako babalik. Tay, ano po to? Kami ng nanay mo. Alam naming di ka sasama pabalik, kaya naghanda kami ng kaunting pagkain para sa'yo. Anak kita, hindi ko hahayaang magutom ka ng husto rito. Itago mo itong mabuti. Baka maagaw pa ng iba. Tay, di ko po ito pwedeng tanggapin. Oo nga po, Uncle San. May pagkain po kami sa bahay. Di kami magugutom. Kaya wag na po kayong mag-abala. Isa pa, mahirap ang buhay para sa lahat ngayon. Itong pagkain na to, iuwi nyo na lang po. Tumahimik ka. Kung may pagkain kayo, bakit kayo naghahanap ng mga ligaw na gulay? Tito! Lolo Sun, may pagkain talaga kami sa bahay. Kumain pa nga kami ng karne ng kuneho kahapon. Talagang wag na po kayong magbigay sa amin. Talaga? Zhang Jing, wala ka talagang hiya. Ikaw ba ang nakahuli sa kunehong yon? Ang lakas pa ng loob mong magyabang kay Uncle Sun. Zhang Ansheng, anong ginagawa mo rito? Meow meow? Anak, pumasok ka muna sa loob at maglaro. Inay, nandyan na ang masamang tao, Inay. Ay nako, itong batang to talaga. Subukan mo pang pagsalitaan siya ng masama at makikita mo ang hinahanap mo. Bakit? Dahil lang ba nakakain ka ng kunehong huli ko? Akala mo kaya mo na talagang buhayin ang pamilya mo? Walang silbi. Gusto mo ba ng away? Hay, itong gulo dito sa pamilyang Zhang, mabuti pang di na ako makisali. Anak ko, itabi mo itong mga pagkain. Babalik ako para bisitahin ka sa susunod. Kung di mo na kaya dito sa pamilyang Zhang, umuwi ka na lang. Aalis na ako. Tay, Ay, Uncle San, ingat po kayo. Ingat po kayo, Uncle Sun. Third sister-in-law. Huwag ka nang umiyak. Ang ganda pa naman ng mukha mo. Papangit ka pag umiyak ka. Zhang Ansheng, lumayo ka kay third sister-in-law. Pag binastos mo pa siya, wag mo akong sisihin sa gagawin ko sa'yo. Bakit ang lakas ng kapit ng lalaking ito? Parang matapos uminom ng tubig mula sa bukal, mas naging malakas ang katawan ko kaysa dati. Zhang Jing, pinsan mo ako. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Maniwala ka. Gagawin ko ang... Zhang Ansheng, may gana ka pang bumalik? Huwag kayong masyadong mayabang. Kinain niyo ang kuneho ko. Tapos lalabanan niyo pa ako. Zhang Ansheng, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Hindi welcome? Tingnan niyo. Ano to? Ate, isang ligaw na manok. Ano ngayon? Unang ate. Di ko napapansinin ang nangyari noong nakaraan. Bibigyan kita ng pagkakataong pumili muli ngayon. Pag-isipan mong mabuti. Kapag sumama ka sa akin, hindi mo na kailangang mag-alala sa pagkain. Layas. Chen Xiunyang. Huwag mong tanggihan ang magandang alok ko. Sinasabi ko sa iyo, binigyan na kita ng pagkakataon, mas pipiliin mo pa bang mawala kaysa ang maging babae ko. Zhang Ansheng, noong unti-unti mong kinukuha ang lupa ng asawa ko, nakita ko na ang tunay mong pagkatao. Kahit mawala pa ako, hindi ako sasama sa'yo. Sige, may paninindigan ka. Kung ayaw mong sumama sa akin, marami namang iba riyan. Sino mang sasama sa akin, mapupunta sa kanya ang ligaw na manok na to, at marami pang bigas at pagkain sa bahay. Kayong lahat ay mga walang utang na loob. Kuya Ansheng, payag ako. Kuya Ansheng, handa ako. Handa akong sumama sa'yo. Oh, hindi ba't si Kuy ito? Kuya Ansheng, Ito pala ang dating fiancé. Hikwi-kwi, anong ibig mong sabihin? Fiancé ka ng bayaw ko. ay huwag kang magsalita ng ganyan. Halos mamatay na kayo sa gutom pati si Zhang Jing. Iisip pa kayo ng pagpapakasal? Kapag nagpakasal ako sa pamilya nyo, dagdag lang ako sa pakakainin. Sapat ba ang nakukuha ninyong gulay para makakain? At saka, itong si Zhang Jing ay napakatamad. Kapag nagpakasal ako rito, para lang akong naghintay na mawala kasama nyo, di ba? Hindi ako ganoon katanga. Kuy-kuy, talagang wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa bayaw ko na araw-araw nagdadala ng pagkain sa inyo, matagal ka na sanang wala rito, hindi ba? Nakakalimot ka sa mga naitulong sa'yo. Ano naman ngayon? Tinulungan nga niya ako, pero hindi ko naman pwedeng isakripisyo ang buhay ko para lang tumanaw ng utang na loob, di ba? At isa pa, sa ganitong panahon, hindi natin alam kung hanggang kailan ang tagtuyot. May sapat na pagkain at inumin sa bahay ni Kuya Ansheng. Bakit ko pahihirapan ang sarili ko sa inyo? Hikwi-kwi, ikaw? Unang ate, kayo magtiis na lang kayo kasama ang tamad na iyan. Mahaba pa ang tagtuyot na ito.
Hindi ko alam kung hanggang kailan kayo makakayanan. Hikwi-kwi. Ang taong tulad mong walang utang na loob ay hindi ko kailangan kailanman. Sana ay tandaan mo ang naging desisyon mo ngayong araw. Huwag na huwag kang magsisi. Nagsisisi ako. Jiang Jing, sinasabi ko sa iyo, hindi ako magsisisi kailanman. Samantalang ikaw, huwag kang maghihintay na mawalan ng lakas, saka kalalapit sa akin. Mas nakakaintindi talaga si Kui Kui. Tara, uwi na tayo. Pakakainin ka ni kuya ng nilagang manok. Kung nakakapangaso si Zhang Ansheng, bakit ako hindi pwede? At maaari akong kumuha sa system mall ng mga kagamitan para sa pangangaso? Mas mataas dapat ang tsansa ko kaysa sa kanila. Brother-in-law, alam kong marami kang isinakripisyo para kay Hikwi-Kwi, pero talagang hindi kayo para sa isa't isa. Bilang isang tunay na lalaki, dapat marunong kang bumitaw. Brother-in-law, huwag ka nang malungkot. Ang taong gaya ni Hikwi-Kwi ay hindi karapat-dapat sa paghihirap mo, at hindi rin karapat-dapat iyakan. May mas hihigit pa sa kanya para sa iyo. Hindi mo naman siguro balak ibigay ang lahat ng pagkain natin kay Hikwi-Kwi, di ba? Ay naku, mga hipag, nagkakamali kayo ng akala. Paano naman ako malulungkot ng dahil lang kay Hikwi-Kwi? Ang iniisip ko ngayon ay kung paano mangangaso sa bundok. Araw-araw na lang puro gulay, paano naman lulusog ang mga ate natin? Ano bang pinagsasabi mo, bata ka? Oo nga, brother-in-law. Sa panahon ngayon, masaya na kaming may gulay na nakakain. Masyadong mapanganib ang mangangaso. Ang kaligtasan mo ang mas mahalaga. Huwag kayong mag-alala, ate. Sisiguraduhin kong makakakain kayo ng karne. Pero tito, hindi ka pa nakakapaghunting kahit kailan. Kaya mo ba? Pangalawang hipag, huwag kang mag-alala. Ilang beses na akong umakyat ng bundok kasama ang kuya ko, may natutunan naman ako. Tsaka, lahat naman ay may unang pagkakataon. Narinig ko sa mga taga-nayon, may mga mababangis na baboy ramo sa bundok, nanunugod sila ng tao, kaya kailangan mong mag-ingat. Opo. Sige, third sister-in-law. Mag-iingat ako. Sige na, medyo huli na ang oras, kailangan ko nang magmadaling umakyat ng bundok. Meow-meow, dalhin mo rito ang basket kay tito. Ang bait naman. Hintayin mo ako ha. Dadalhan kita ng karne. Ayos ba? Aalis na ako mga hipag. Hintayin niyo ako rito sa bahay. Unang ate, hindi mo ba napapansin parang nagbago si tito? Parang naging ibang tao na siya. Oo nga, mula noong huli siyang mahimatay at magising, parang naging ganap na siyang ibang tao. Sa tingin mo, hindi kaya sinasapian siya? Huwag kang magsabi ng ganyan. Anong sinasapian? Baka nag-mature lang siya at biglang natauhan. Sa tamad niyang yan, ewan ko lang kung hanggang kailan niya yan mapapanindigan. Handa na ang lahat, hinihintay na lang ang mahuhuli. Itong mga manok na to, pwedeng ilagay sa loob ng espasyo para alagaan para hindi na tayo maubusan ng karne sa hinaharap. Itong ilang mga itlog naman, ituturing ko na tong dagdag na pagkain mamayang gabi. Suriin ko muna ulit ang bitag para sa mga hayop. Uy, sino ba tong nakikita ko? Hindi ba ito ang walang kwenta kong pinsan? Bakit? Naghahanap ka ba ng mga ligaw na gulay? Kuya Ansheng, tingnan mo. May dala pa siyang pana at palaso. May dala pa siyang pana? Nandito ka ba para manggaso? Sige, kunin niyo ang basket niya. Tingnan natin kung ano ang nahuli niya. Kuya Ansheng, may mga itlog. Ibalik nyo yan sa akin. Ilang pirasong itlog lang. Pinapahalagahan mo pa. Jiang Jing, talagang wala kang kwenta. Pumunta ka sa bundok para lang makapulot ng ilang bulok na itlog? Bakit? Wala rin naman kayong nahuli, di ba? Sinasabi ko sa'yo, noong nagsimula akong manggaso, nakalampin ka pa lang noon. Kung ganoon, magkanya-kanya na lang tayo. Huwag tayong magpakialaman. Ibalik nyo ang mga itlog ko. Aalis na ako. Kung gusto mong umalis, iwan mo ang mga itlog. Bakit? Hindi ka ba sang-ayon? Halika at kunin mo kung kaya mo.
Bakit? Gusto mong lumaban? Sinasabi ko sa iyo, ang lugar na ito ay teritoryo ko. Kukunin ko ang mga itlog mo. Ituring mo na lang na bayad to para sa proteksyon. At sa susunod, kahit anong makuha mong huli, kailangang mapunta sa akin ang kalahati. Sa sinasabi mo, parang sinisira mo na ang buhay ko? Binigyan na kita ng pagkakataon. Sabi ko ibigay mo ang 5 hipag mo. Pero tumanggi ka. Tinulungan pa ako ng mga masasamang babaeng yan nakalabanin ako. Ngayon sisirain ko ang lahat sa iyo. Gusto mong masaktan, ano? Jiang Jing, ano ngayon? Matagal na kitang gustong leksyonan. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para maturuan ka ng leksyon. Sugod, leksyonan niyo siya hanggang sumuko siya. Lalaban pa ba kayo? Bakit ka nakatingin sa akin? Sige na, sugod. Pabagsakin siya at mapapasa iyo ang lahat ng itlog na to. Sugod na. Hindi ko kaya, Kuya Ansheng. Hindi ko siya matalo. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng batang ito. Sandali lang. Ganito na lang. Kunin mo na ang mga itlog. Hindi na ako makikipag-away sa iyo. Baka sabihin pa ng iba na inaapi kita. Ganito, magpustahan na lang tayo. Kung sino ang matalo, bibigyan ng isa ng pagkain para sa 1 buwan. Ayos ba? Isang buwang pagkain? Di na masama. Anong pusta ang gusto mo? Anong gusto mong pustahan? Pustahan tayo kung sino ang mas maraming mahuhuli ngayong araw. Nararamdaman kong may mali rito. Pero ang 1 buwang rasyon ay hindi biro. At dahil may espasyo pa ako, siguradong mananalo ako sa pustahang ito. At kapag natalo ko siya sa pangangaso, ang reputasyon ko sa baryo ay baka sakaling bumuti. Bahala na, kahit delikado pa yan, susubukan ko pa rin. Pustahan ba o hindi? Bilisan mo naman. Sige, papayag ako sa pusta mo. Jiang Jing, masyado ka pang hilaw sa pangangaso. Sa pagkakataong ito, talo ka na talaga. Gustong-gusto ng mga baboy damo ang amoy ng dahon na ito. Jiang Jing, sisiguraduhin kong masasaktan ka ng baboy damo ngayong araw. Huwag kang masyadong kampante, hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. May mga mapanganib na baboy damo sa bundok. Pinsan ko, mag-iingat ka sana. Nabangga ba ito ng baboy damo? Ang taba ng kunehong ito. Naaalala ko na dito sa malapit ay naglagay pa ako ng ibang mga bitag. Siguradong may huli pa doon. Hindi umuwi ang bayaw ko buong gabi. Hinanap sila ni ate. Pero hanggang ngayon di pa rin sila bumabalik. Ang may nangyari na kayang masama? Hindi maaari, kailangan ko silang hanapin. Laner, mag-isa ka lang ba sa bahay? Uy, Kuya Ansheng, kinakalaban pa tayo ng batang yun kahapon. Kaya lahat ng gamit dito sa bakuran ngayon, sa atin na ba mapupunta ang lahat? Maghanap kayong mabuti mamaya sa buong paligid. Masyadong matapang magsalita ang Jiang Jing na to. Siguradong marami siyang itinagong gamit. Hoy, bilis! Dalian nyo! Huwag kayong mangulo. Mga magnanakaw kayo. Bakit itong si Jiang Ansheng ay lantaran na kung mang-agaw? Tulungan kaya natin siya, mag-isa lang si San Laner sa loob, mukhang kawawa naman siya. Nako, ikaw talaga? Huwag ka nang makialam sa gulo nila? Itong si Jiang Jing ay tamad. Umaasa lang sa mga hipag niya para mabuhay. Para sa akin, siya at si Jiang Ansheng, tungkol sa usaping pagkain, ay matagal nang may pinag-usapan. Sabagay, tama ka rin. Balita ko ang Jiang Jing na to ay walang pakialam sa mga hipag niya, ibinibigay ang lupain nila kay Jiang Ansheng. Baka naman nais niyang ibigay ang huling ari-arian kapalit ng pagkain. Tigil. Tumigil kayo. Tigil? Sa wakas, nandito na si unang ate. Si Unyang, sakto ang balik mo. Bilisan mo at magligpit ka na para makauwi na tayo. Jiang Ansheng, pwe. Dati pa ininakaw mo na ang lupa namin. Ano ngayon? Ngayon ay harap-harapan mo na kaming kukunin? Siya o tao. Gusto ko talaga yung palaban mong ugali. Pero masama yata ang pakinggan ng sinasabi mo. Anong nakaw ang sinasabi mo? Si Jiang Jing mismo ang nagbigay niyan sa akin. Tsaka wag mong tignan si Jiang Jing na parang tao ngayon, baka balang araw. Para lang sa pagkain ay isa-isa niya kayong ipamigay sa akin. Totoo yan. Kayong lahat, mag-impake na kayo. Sumama na kayo kay Kuya Ansheng. Para sa susunod, hindi na kayo mahirapang palipat-lipat. Jiang Ansheng, hayop ka! Binabastos mo ang pamilya ng kuya mo, kahit mawala pa kami, hindi kami sasama sa'yo? Kapag bumalik ang bayaw ko, mananagot ka sa kaniya. Sasabihin ko na ang totoo sa iyo, Xiunyang. Si Jiang Jing, hindi na siya babalik.
Kaya wag mo na siyang isipin. Anong ibig mong sabihin? Ito ang damit ng bayaw ko. Ang pinakahihintay ninyong Xiaojing ay wala na siya. Dapat nyo nang sisihin si Zhang Jing dahil kinalaban kami ng taong ito. Kaya nauwi siya sa ganitong kalagayan. Deserve niya yan. Tumahimik kayo. Siguradong babalik si Zhang Jing. Tama. Siguradong babalik si Tito. Zhang Jing, babalik ka nga ba talaga? Sunlanner, wag mo nang lokohin ang sarili mo. Sinasabi ko sa inyo, noong nasa bundok kami kahapon, nakakita kami ng mga mabangis na baboy ramo. Kapag nagutom ang baboy ramo, lahat ay kakainin yan. Totoo yan. Sa panahon ngayon ay gutom na ang mga baboy ramo. Kapag nagwala sila, kahit 3 tao ay hindi siguradong makakaya sila. Sa tingin niyo ba ang duwag na si Zhang Jing ay makakaligtas sa baboy ramo? Siyempre, hindi ah. Hindi. Anong gagawin natin? Si Tito? Hindi kaya kinain na talaga siya ng baboy ramo? Kaya pala hindi bumalik si Zhang Jing buong gabi. Baka nakatagpo nga siya ng baboy ramo. Naku, balita ko ang mga baboy ramo na yan ay sama-sama kong lumabas. Isa nga lang ay mahirap na. Paano pa kung isang grupo na sila? Sinasabi ko sa inyo, itong si Zhang Jing, mukhang wala na talagang pag-asang mabuhay. Wala na talagang matitira sa pamilya ni Pamilyang Zhang, iiwan ang ilang mga biyudang ito sa hirap ng buhay ngayon. Paano sila mabubuhay ng walang masusandigan? Chiyuniang, wala na si Zhang Jing. Kayong iilan na nagbabantay sa ari-arian ni Pamilyang Zhang. Para saan pa yan? Mabuti pang mag-impake na kayo ng mga gamit at sumama na kayo sa bahay ko. Hindi ba tama ang sinasabi ko? Tama. Sabi ni Zhang Jing noon na papapuntahin kayo sa bahay ko para maging mga katulong ko. Ngayong wala na si Zhang Jing, wala na kayong matatakbuhan. Sa tingin ko sa ganda ninyong yan, sayang naman kung magiging katulong lang kayo. Bakit hindi na lang sumama kayo sa bahay ko bilang asawa? At kapag pinagsilbihan niyo ako ng mabuti, sisiguraduhin kong maginhawa ang buhay niyo. Pwe, sinasabi ko sa'yo, kahit pa kaming lahat ay mawala, hinding-hindi kami sasama sa iyo. Huwag mo nang pangarapin. Huwag kang lalapit. Tama si unang ate. Kapag nagkamali kang lumapit, lalabanan namin kayo. Ciao, Tao. Kayong mga babae kayo, huwag niyo akong sagarin. Sinasabi ko sa inyo, dahil nagpakasal kayo sa pamilyang Zhang, mga tao na rin kayo ng pamilyang Zhang. Ngayong wala na si Zhang Jing at ang 5 niyang kapatid. Lahat sila ay wala na. Bilang pinsan nila, tama lang na kunin ko kayo. Igapos niyo silang lahat. Huwag kayong lalapit. Anong gagawin nyo? Huwag niyo akong hawakan. Huwag Kundi- kayong lalapit. Ako na ang bahala rito. Pagsisilbihan muna niya ako. Zhang Jing. Zhang Jing. Saklolo, tulungan niyo kami. Tigil. Hinto, sino magtatangkang gumalaw kay ate? Ang susunod na pana ay tatama sa noo nyo? Brother-in-law. Maayos ka lang, salamat naman at ligtas ka. Bumalik nga talaga siya. Inay, pinapunta niyo ako sa bukana ng nayon para hintayin si Tito. Tingnan niyo, nahanap ko nga siya. Ang galing talaga ni Meow Meow. Brother-in-law. Buhay siya? Hindi ba siya nawala? Zhang Jing, hindi ka natalo ng baboy ramo? Anong nangyayari rito? Kani-kanina lang sina Zhang Ansheng, sabi nila wala na si Zhang Jing pero heto siya at maayos ang lagay. Hindi lang siya maayos. Tingnan niyo ang baboy ramo na yan. Dala-dala pa niya rito. Sumusunod ba sa kanya ang baboy ramo na yan? Balita ko pa naman, mababangis ang mga baboy ramo sa bundok. Nako, kuya. Mukhang itong si Zhang Jing ay naging mas malakas pa ngayon. Ay, ang galing talaga ni Zhang Jing. Isipin nyo, ang baboy ramo na yan, marami na ang sumubok manghuli pero nabigo. May mga nasaktan pa nga, pero siya, mag-isa lang, naiuwi niya ang baboy ramo at buhay pa talaga. Gaganda na ang buhay ng pamilya nila, ang daming karne niyan, matagal-tagal silang may makakain. Unang ate, maayos lang ba kayo? Wala bang nangyaring masama? Ate, huwag kayong mag-alala, ang mga nang-api sa inyo, paparusahan ko silang lahat. Ay kuya, itong si Zhang Jing parang mukhang iba na nga kaysa dati. Kaya pa ba natin siyang labanan? Oo nga kuya, humingi na lang kaya tayo ng tawad at umalis na. Yung sugat na nakuha ko sa kanya noon, masakit pa rin hanggang ngayon. Kung hindi, siguradong malulugi tayo. Anong aalis? Tayong lahat ba ay matatakot sa kanya? Kayong lahat, mabuting lumuhod kayo at humingi ng tawad kay ate. Kung hindi, walang makakaalis sa inyo. At ikaw din, Zhang Ansheng, ang rasyon ng pagkain para sa 1 buwan, dapat madala mo na sa bahay ko bukas. Sinasabi mong ikaw ang nakahuli, ikaw nga ba talaga? Sa tingin ko nga ay pinulot mo lang ang naiwan ng matandang mga ngaso, tapos gusto mo pang kunin ang pagkain ko. Isa ka lang tuso na manloloko. Ay, pinulot lang pala. Sabi ko na nga ba itong walang kwentang si Zhang Jing, kailan pa naging ganito kagaling? Dahil lang pala sa swerte. Zhang Jing, huwag ka na ngang magkunwari. Kilala namin kung sino ka talaga, alam na namin yan. Sinasabi ko sa iyo, kung balak mong nakawin ang rasyon ko, huwag ka nang umasa. Zhang Ansheng,
Kayong lahat ay talaga namang matigas ang ulo hanggang sa dulo. Naturuan na kayo ng leksyon sa bundok noon? Bakit hindi pa rin kayo natututo? Sa tingin ko, mas masahol pa kayo sa kanya? Zhang Jing, anong ibig mong sabihin? Nakahuli lang ng baboy ramo, akala mo magaling ka na, gusto mong kunin ang pagkain ko. Hindi mangyayari yan. Ano ngayon? Gusto mo bang tumakas sa usapan? Zhang Jing, huwag ka na lumaban sa grupo ni na Jiang Ansheng. May koneksyon siya sa mga masasamang loob sa kabilang baryo. Hindi mo sila kaya. Tama, Zhang Jing, darating ang oras na hindi mo mapoprotektahan ang 5 mong ate at baka pati ang sarili mong buhay ay mawala pa sa'yo. Zhang Jing, pinapayuhan kita. Mabuti pang ngayon pa lang ay lumuhod ka na at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ay ibigay mo ang 5 mong ate sa akin at hahayaan kitang umalis ng ligtas. Ading, kami ang nagpapabigat sa'yo. Hihingi na ako ng tawad agad. Sandali ate, nangako ako sa inyo. Nabibigyan ko kayo ng magandang buhay, hindi ko nahahayaang apihin pa kayo. Talagang kakalabanin mo ako, ano? Mga kasama, sugod. Sinasabi ko sa'yo, dapat mong ibigay ang lahat ng pagkain sa bahay nyo ngayon, pati na rin ang baboy ramong ito. Kung hindi, maghanda ka na. Zhang Ansheng, kung gusto mo ang baboy ramo, sige, tingnan natin kung kaya mo itong kunin ng mag-isa. Zhang Jing, anong gagawin mo? Gusto niyo ng baboy ramo, di ba? Halikayo at kunin nyo. Kuya, di naman siguro totoong gagamit ng pana si Zhang Jing para tamaan tayo? Isa lang siyang mahinang tao. Di ba natin siya kayang talunin? Sugurin niyo siya. Zhang Ansheng, saan mo balak tumakas? Zhang Jing, patawad. Humihingi ako ng tawad. Wawakasan na kita. Diyos ko, brother-in-law, kailan mo papalihim na natutunan ng pagpana? Laging tumatama sa target. Napakahusay mo naman talaga. Kaya naman pala nakahuli si brother-in-law ng ganito kalaking baboy ramo. Ang galing talaga ni Tito. Zhang Ansheng, sa totoo lang ay kailangang magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, nailagay mo ang katas ng halamang gamot na nakakaakit sa baboy ramo sa katawan ko para mapahamak ako ng baboy ramo. Kung hindi dahil doon, paano ako makakahuli ng baboy ramo? Zhang Ansheng, ang sama talaga ng ugali mo. Bilang pinsan niya, di mo na nga tinutulungan ng kapatid mo. Pinapahamak mo pa siya. Napakasamang tao mo. Kasinungalingan. Kung gusto kitang saktan, nandito ka pa ba ngayon ng maayos? Kapag inulit mo pa ang ganyan, isusumbong kita sa mga otoridad dahil sa paninirang puri. Alam mo sa sarili mo kung kasinungalingan yan o hindi. Pero ngayong araw, tungkol naman sa pambubulas mo sa aking mga hipag, kayong lahat ay kailangang magbayad. Brother-in-law, itong si Ansheng at ang goon sa kabilang baryo ay may koneksyon kung lalaban tayo ng harapan, pareho lang tayong masasaktan sa huli. Sa tingin ko, dapat muna nating pag-isipan itong mabuti. Tama siya, brother-in-law. Sa totoo lang ay hindi natin sila kayang tapatan. Sige. Susunod ako sa inyo ate. Di tayo kailangang magmadali. Pag-isipan natin itong mabuti. Wawakasan ko rin ang lalaking to balang araw. Zhang Ansheng, dahil nakita ko ang mukha ng aking mga ate, palalampasin kita ngayon. Pero ang pustahan nating dalawa, dapat mong tuparin kapag hindi mo to ginawa. Itotodo ko ang lahat laban sa'yo. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Sige. Bukas ay dadalhin ko sa'yo. Tito, ang galing mo talaga. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganito karaming karne. Brother-in-law, kailan mo ba lihim na natutunan ng pagpana? Sobra naman yata ang galing mo. Sabi ko na sa inyo, poprotektahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Tutupad ako sa pangako ko. Brother-in-law, ibang-iba ka na talaga kumpara dati. Marunong ka namang gaso at pinagtanggol mo pa kami kanina. Mukhang natakot pa sa'yo si Zhang Ansheng kanina. Sana ay manatili kang ganyan. Ate, pasensya na kung naging irresponsable ako dati. Ngayong walang ibang lalaki sa bahay, kailangan kong panindigan ang responsibilidad na ito at alagaan kayong mabuti. Brother-in-law, mabuti naman at ganyan na ang iniisip mo. Ngayong kasama mo na ang mga ate, may pag-asa na rin ang buhay nila. Ate, kung wala kayo, matagal nang nawasak ang pamilyang ito. Gusto ko lang bumawi sa inyo ngayon. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi nyo na mararanasan ang hirap na dinanas nyo noon. Pakakainin ko kayo ng masasarap na ulam araw-araw.
Yehey! May masarap na ulam na tayo araw-araw. Nagsalita ang magaling. Noong nakita mo si Hekwikwi, di ba't bigla ka ring nagbago? Kaninong bahay ang nagluluto ng karne? Ang bango naman. Ang bango ng karne? Parang nanggagaling mula kay pamilyang Jiang ang amoy? Meow meow? Meow meow? Sabihin mo sa akin kung anong kinain nyo? At ibibigay ko to sa'yo. Ayoko. Sabi ni nanay wag basta kakain ng bigay ng ibang tao. At isa pa, masama kang tao. Inaapi mo ang tito ko. Ayoko niyan. Bata ka, ang tigas ng ulo mo. Mabuti na nga ang loob ko na bigyan ka, tapos ganyan ang sasabihin mo? Bagay lang sa'yo na kasama ang tamad mong tito na mawalan ng makakain. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang tito ko, hindi tamad ang tito ko. Ang tito ko, hindi pa sumisikat ang araw ay lumalabas na para manggaso. Hindi niya kami hahayaang magutom. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang tito ko. Mangaso? Sa kapayatan niyang parang unggoy, ano naman ang mahuhuli niya? Sa tingin ko, gumagala lang yun sa labas. Niloloko lang ang batang tulad mo. Sinasabi ko sa'yo, kapag lumaki ka na, mag-ingat ka baka ang tito mo ay ipamigay ka para maging katulong, makikita mo ang mapapala mo. Nagsisinungaling ka. Masama kang tao. Isusumbong kita sa tito ko, inaapi mo ako. Hikwi-kwi, anong ginagawa mo? Meow-meow, sabihin mo kay tito? Anong nangyari? Tito, sinabihan niya akong tamad ka at sabi pa niya paglaki ko, ibebenta mo raw ako? Ibebenta bilang katulong. Huwag kang matakot, meow-meow. Hindi ka ibebenta ni tito. Paglipas ng kaunting panahon, ipapagawa ka ni tito ng bagong bahay para maging pamilyang Zhang ka ng binibini. Ayos ba yon? Zhang Jing, nagsasalita ka ng ganyan para manlinlang ng bata? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Tingnan mo nga, itong bakod niyo ay babagsak na. Wala na nga kayong makain, nagmamayabang ka pa riyan. Mabuti na lang talaga at di ako nagpakasal sa'yo. Kundi, siguro ay nawala na ako ng buhay sa bulok na kubong ito. Hikwi-kwi, wala akong panahon na makipagtalo sa'yo. Umalis ka na. Zhang Jing, nagbago ka na talaga. Ang lakas na ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Brother-in-law, anong nangyari? Ano ba yun? Anong nangyari rito? Hikwikwi? Anong ginagawa mo rito? Sabi ko na nga ba, sa tuwing nakikita niya si Hekwikwi, nagbabago ang asal niya. Akala mo ba gusto kong pumunta rito? Ako, napadaan lang ako rito. Nakita ko itong batang to na nagugutom. Mabuti ang loob ko na binigyan siya ng tinapay, pero hindi niya tinanggap at wala siyang utang na loob. Kayong pamilya niyo? Tadhana niyo na ang magutom. Anong pinagsasabi mo? Hikwikwi, ayusin mo yung pananalita mo. Ang brother-in-law namin ay isang lalaking may kakayahan. Hindi niya hahayaang magutom kami. May kakayahan? Huwag ka nang magyabang dito. Kung talagang may kakayahan siya, magpakita ka ng magandang bagay na makita ko naman. Brother-in-law, unang ate, pangatlong kapatid, ikaapat na kapatid, ikalimang kapatid, luto na ang nilagang buto ng baboy. Napakalinamnam nito. Paano nangyari to? Hindi ito maaari. Ilang araw lang akong nawala papuntang bayan. Pagbalik ko rito sa pamilyang Jiang ay nagbago na ang lahat. Sister He, kanina ka pa ba nakatayo riyan? Huwag mong sabihing, nagugutom ka rin sa sabaw ng buto ng baboy na to? Sayang naman, sabi ng bayaw namin, ang sabaw na ito ay para pampalakas ng katawan ni Meow Meow. Siyempre, bata pa siya. Hindi dapat mapabayaan ang paglaki niya. Simula nang sumama ako kay Jiang Ansheng, hindi pa ako nakakain ng karne kahit minsan. Dati ay sinusunod ni Jiang Jing ang lahat ng gusto ko. Siguro kung gusto kong kumain ng karne ngayon, hindi rin siya tatanggi. Talagang naging matagumpay na si Jiang Jing. Sabi ko na nga ba, si Zhang Jing ay hindi mananatiling tamad habang buhay, darating din ang araw na magtatagumpay siya. Jiang Jing, alang-alang naman, sa pinagsamahan natin noon, pakainin mo naman ako kahit kaunti. Di ba sabi mo, puro tayo patay gutom sa pamilyang to? Bakit ngayon ay nakikipag-ugnayan ka pa sa amin? Unang ate, kahit papaano, ay ako pa rin ang tunay na fiancé ni Jiang Jing. Hindi mo naman siguro hahayaang magutom ako, di ba? Hikwi-kwi, huwag mong kakalimutan, ikaw mismo ang nagsabi na ayaw mo akong pakasalan. Ngayong nakita mong maayos na ang buhay namin, saka mo lang naalalang fiancé kita. Isang salita lang ang sasabihin ko sa'yo, layas. Mali ba ang narinig ko? Pinalayas niya talaga si Hekwikwi.
Tama si brother-in-law. Ang mga gamit ng ating brother-in-law ay para lang sa ating pamilya. Sister He, kung nagugutom ka, pumunta ka sa bahay ni Zhang Ansheng. Huwag kang masyadong mayabang. Ikaw ang masyadong mayabang. Nagawa mo pang magsisigaw sa bahay namin, tapos hihingi ka pa ng pagkain? Mga asawa lang naman kayo ni pamilyang Zhang, hindi naman kayo ang nanay niya. Si Zhang Jing nga ay hindi umiimik, kaya wala kayong karapatan na magmalaki rito. Zhang Jing, alam kong mahal mo pa rin ako. Gutom na ako, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng karne. Zhang Jing, kung bibigyan mo lang ako ng kahit kaunti, pangako, mula ngayon ay magsasama tayo ng maayos. Dati ay sunod-sunuran sa akin si Zhang Jing. Ngayong nagmamakaawa na ako, siguradong hindi niya ako matatanggihan. Hikwi-kwi, makinig kang mabuti. Ang mga sinabi ng aking mga hipag ay iyon din ang iniisip ko. Tayong dalawa ay wala ng anumang ugnayan pa. Ang mga pagkaing ibinigay ko sa iyo dati, ituturing ko na lang na itinapon sa aso. Umalis ka na rito, hindi ka kailangan dito sa pamilyang Zhang. Talaga bang? Nagbago na siya? Zhang Jing, mahaba pa ang panahon? Tingnan na lang natin. Sige, Sister He. Hindi na kita ihahatid. Panglimang ate, ano itong? Dahil hindi mo binigo ang iyong mga hipag, ngayong gabi ay pagsisilbihan kita. Pagsisilbihan? Anong pagsisilbi ang gagawin mo? Ate, ang sinasabi mong pag-aasikaso ay paghuhugas lang ng paa ko? Ikaw, ano bang pinagsasabi mo, bata ka? Wala akong iniisip na iba. Tulog na si Meow Meow. Brother-in-law? Hindi sapat na paghuli lang ng hayop ang gagawin natin. Ang mga pananim sa nayon natin, tuyot na at wala ng buhay? Sa nayon natin ay marami na ang nawala sa atin. Oo nga. Balita ko marami na ang nawalan ng buhay dahil sa gutom. Kahit sapat pa ang pagkain natin ngayon, mauubos din yan sa huli. Anong gagawin natin pagdating ng oras na yon? Ang mga pagkain at gulay sa loob, pati na ang mga manok ay marami pa. Pero dahil sa tindi ng tagtuyot, kung bigla na lang lilitaw ang mga ito, masyadong magiging kahina-hinala. Alam ko na, pwede akong bumili sa mall ng mga buto ng mani na nabubuhay sa tagtuyot. Sa ganitong paraan, may pagkain na tayo, hindi pa tayo paghihinalaan. Ayos lang yan ate, huwag kang mag-alala. Sa usaping pagkain, ako na ang gagawa ng paraan. Ano ka mo ang tawag dito? Money? Tama, mani. Aksidente ko tong nahanap sa bundok. Matibay ang bagay na ito sa tagtuyot. Kung hindi tayo magtatanim ng trigo at mani ang itatanim natin, mabilis tayong magkakaroon ng ani. Pwede kaya kung hindi trigo? Mga hipag, kung pupwede o hindi, wala namang masama kung susubukan natin. Saka, hindi rin naman mabubuhay ang trigo. Subukan na lang nating itanim ito. Tama si brother-in-law. Bakit hindi muna natin subukan? Nananampalataya ako sa kakayahan ni brother-in-law. Sige, kung ganon, bukas ay sabay-sabay tayong magtanim ng mani. Xiyunyang, saan ba kayo? Pupunta? Kami ba? Magtatanim kami ng mani. Mani? Ano ba yang mani? Tuyo na ang mga lupa ngayon, walang tumutubo, mabubuhay ba yang mani? Siyempre naman, itong mani, matibay sa tuyong lupa, mas malaki ang aanihin dito kaysa sa trigo. Kung gusto ninyong magtanim, maaari nyo ring subukan. Zhang Jing, huwag kang magkalat ng maling balita rito. Mula pa sa mga ninuno natin trigo na ang tinatanim, wala pa kaming narinig na may nabusog sa pagtatanim ng mani. Huwag mong dalhin ang lahat sa kapahamakan. Ang mani na ito, malalim ang mga ugat at talagang matibay sa tagtuyod. Ang galing mo talagang magsalita. Huwag kayong makikinig sa kanya. Ituloy ang pagtatanim ng trigo. Baka sakaling umulan pa. Hindi naman hahayaan ng langit na mapahamak ang mga tao. Tama si Ansheng. Kung hindi mabuhay itong mani, paano na ang pamilya ko? Sinabi mo pa? Masyadong mapanganib. Ayos lang yan. Kung gusto ninyong magtanim balang araw, lapitan nyo lang ako para sa mga binhi. Dati ay laging nanghihiram ako ng pagkain. Ngayon naman, gusto ko kayong bawiin sa inyo. Zhang Jing, naniniwala ako sa iyo. Dahil lang sa nakikita kong gumaganda na ang buhay nyo, susugal na ako rito, ang matandang tulad ko, kaya pang sumubok muli. Susubukan ko na rin. Huwag kayong sumama sa kalokohang ito. Kapag dumating ang oras na nagutom kayo, huwag kayong hihingi ng tulong sa akin. Kuya Ansheng, nagugutom ako. Anong gutom? Hindi pa ako kumakain. Kain ka ng kain. Walang kwentang babae. Kuya Ansheng. Ano yon? Si Zhang Jing. Ang mga maning itinanim ni Zhang Jing ay nag-ani na, puno na ang buong bakuran nila. Ano?
Ito, paano nangyari to? Zhang Jing, patawad, nagkamali kami. Hindi sana kami naniwala sa sinabi ni Jiang Ansheng. Pakiusap bigyan mo kami ng mga binhi. Sir, tumayo ka na riyan? Tia, tumayo ka na. Bilis, tumayo na kayo. Alam kong napagbintangan lang din kayo. Kunin niyo ang mga bining ito at itanim. Zhang Ansheng, perwisyo ka talaga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana kami nagugutom ngayon. Noon, pinilit mo kaming ibigay ang aming mga karne at ani, nagkaroon tuloy ng taggutom, pero hindi mo naman kami tinulungan. Tama. Dahil sa kanya, halos mamatay na kami sa gutom. Oo nga, wag mo nang asahang papaniwalaan ka pa namin. Kayong mga walang utang na loob. Sino ang tinatawag mong walang utang na loob? Noong nangangaso pa, ang bawat pamilya rito ay nagbibigay sa iyo ng mga huli. Para sa akin, isa kang magnanakaw. Magnanakaw, magnanakaw, Magnanakaw. Perwisyo. Isa kang perwisyo. Brother-in-law? Talagang malaki na ang ipinagbago mo. Dati kami ang nagtatanggol sa iyo, pero ngayon ikaw na ang nagtatanggol sa amin? Pati na sa buong nayon. Totoo yan. Tingnan natin kung sino pa ang mangahas na magsabi ng masama tungkol sa ating brother-in-law. Hindi ako papayag. Brother-in-law, anuman ang mangyari sa hinaharap, sasama kami sa iyo. Walang kwenta. Yang si Zhang Jing, sinuwerte lang siya. Ngayon ang buong nayon ay nakuha na niya at kinakalaban na ako. Sige lang. Kuya Ansheng, bakit hindi rin tayo pumunta at humingi kay Jiang Jing ng mga binhi ng mani? Anong hingi? Kasalanan mo itong malas ka. Wala kang ibang ginagawa sa bahay kundi tumambay. Naubos mo pa ang lahat ng pagkain ko. Iyan ay dahil wala kang kakayahan? Naubusan na tayo ng pagkain? Tapos ako pa ang sisisihin mo? Kung alam ko lang, sana kay Jiang Jing na lang ako nagpakasal. Ikaw. Sinasabi ko sa iyo, ang basurang si Jiang Jing ay hindi karapat-dapat ikumpara sa akin. Dahil itinulak niya ako sa dulo, sa pagkakataong ito ay tuturuan ko siya ng leksyon. Sisiguraduhin kong mawawala sa kanya ang lahat. Ang ibig mong sabihin, ang pamilya ni Zhang Jing ay mayroong karne at butil? Oo, Big Brother. At ang 5 hipag ni Jiang Jing ay bawat isa ay napakaganda. Kung magagawa nating tapusin siya, hindi ba't mapapasa atin ang lahat ng pagkain at ang mga dilag? Sa panahon ngayon ng tagutom, kapag mayroon kang pagkain at magagandang babae, ano pa ang pagkakaiba mo sa hari? Bata, kung may ganito palang magandang balita, bakit hindi mo agad sinabi? Sinadya ko yun. Hinihintay ko lang si Zhang Jing na makapag-ani ng mga butil para pumunta rito at sabihin sa iyo. Mabuti. Kapag nagtagumpay ito, siguradong may makukuha kang gantimpala. Big Brother. Jiang Jing, tapos ka na. Bata ka. Zhang Ansheng? Bakit sila kasama ng Scarface Liu na iyon mula sa kabilang baryo? Ang Scarface Liu na ito ay isang kilalang masamang tao sa buong paligid na madalas magnakaw ng pagkain ng mga taga-baryo. Hindi kaya nakikipagsabuatan si Zhang Ansheng sa kanya para magnakaw ng pagkain? Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapigilan ito. Magnanakaw ng pagkain? Sinasabi mo ba na ang Scarface Liu ay gustong pumunta sa baryo natin para kumuha ng pagkain? Tama po, Lidzhang. Gagawa tayo ng paraan. Sa tingin ko po sa baryo, dapat tayong magtatag ng isang pangkat ng patrol para madaling mabantayan ang sitwasyon ni Scarface Liu. May punto ka. Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Lizhang, hindi ako pumapayag. Ngayong wala nang makain ng lahat, saan naman kukuha ng lakas para magpatrol? Isang masamang tao, ang Scarface Liu na iyon, marami na siyang ninakawang pagkain sa ilang mga baryo. Kung hindi tayo maghahanda ng maaga, baka mawala pa ang natitirang pagkain natin. O baka naman, nakikipagsabuatan ka kay Scarface Liu para kuhanin ang pagkain ng lahat? Nandito si Lizhang. Huwag mo akong pagbintangan ng mali. Sige. Huwag na kayong mag-away. Desidido na ako. Magtatatag ng patrol sa baryo at si Zhang Jing ang mamamahala nito. Simula sa araw na ito, opisyal nang itatayo ang patrol team ng ating baryo at si Zhang Jing ang magsisilbing pinuno na mamamahala sa kaligtasan ng ating baryo. Kayong ilan, bantayan nyo ang bawat sulok ng baryo mula silangan hanggang kanluran. Ang mga natitira naman ay sa kaligtasan ng mga kalsada. Bumalik kayo at mag-report pagkatapos mag-check. Simulan na ang pagpapatrolya. Masusunod! Kuya Liu, iyan ang lalaking yun. Nakita ko mismo na ang pagkain sa bahay niya
ay sobrang dami at di na maubos-ubos. Kapag naalis natin siya, mapapasa atin ang lahat. Sige, sa laki ng ari-ariang iyan, naglakas loob pa siyang lumabas ng mag-isa. Hindi ba't para na rin niyang ibinigay ang pera sa atin? Tara na. Malapit na ang oras, dapat nang magtipon ang patrol team. Hoy bata, ikaw ba ang tinatawag nilang Zhang Jing? Scarface Liu, hindi ba't taga-kabilang baryo ka? Anong kailangan mo sa akin? Bata, narinig mo na pala ang tanyag kong pangalan? Kung matalino ka, ibigay mo ang mga pagkain nyo at palalagpasin kita ngayong araw. Paano? Kung ayoko. Kapag hindi mo ibinigay ay wawakasan kita ngayon at kukunin ko pa rin ang mga pagkain nyo. Hindi ba si Scarface Liu yon? Mukhang naghahanap siya ng gulo. Mga kasama, may trabaho na tayo, tara. Scarface Liu, sa harap pa talaga ng patrol team namin, maglalakas loob kang manggulo sa baryo namin? Gusto mo bang mabugbog? Sugurin nyo. Masusunod! Ah? Gagawa ka pa ng gulo sa nayo namin? Wag na po ah. Wag na po, alam ko na ang pagkakamali ko. Tama na yan. Sapat na ang leksyong ito, Scarface Liu. Kapag nangahas ka pang maging bastos sa nayon namin, haharapin mo ang galit ko sa tuwing makikita kita. Huwag na itong mauulit. Layas. Kuya Liu, ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba ayos lang ako? Jiang Ansheng, nagtatag pala kayo ng patrol sa nayon. Di nyo man lang sinabi sa akin ng maaga. Dahil doon ay nasaktan tuloy ako. Aray, ang sakit talaga. Kuya Liu, hindi ko sinasadya. Umalis ka rito. Bata, nangahas ka bang paglaruan ako? Wawakasan kita ngayon din. Kuya Liu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sinisiguro ko na hindi na ito magkakamali. Bata, ano na namang balak mo? Ito ang matagal ko nang itinatagong Hehuan-san. Hintayin nating magpatrol si Zhang Jing. Saka tayo palihim na pupunta sa bahay niya at hihiloyshin ang 5 niyang hipag. Sa ganitong paraan, ang mga babaeng yon mapipilitan na silang sumama sa atin. At kapag nangyari yon, ang mga ari-arian nila, di ba magiging atin na ang lahat ng yon? Sana sa pagkakataong ito, wala nang maging aberya. Kuya Liu, sumusumpa ako, hindi na magkakaroon ng kahit anong mali. Kapag nagkaproblema pa, ako na ang mananagot sa iyo. Magaling na bata? Gawin natin ang sinabi mo. Zhang Jing, humanda ka sa akin. Lugaw. Wisit ka, hayop na Zhang Jing. Halos kalahating taon na akong di nakakakain ng lugaw. Tapos sa inyo meron ito. Kapag nainom nyo ang lugaw na may gamot na to, kahit gaano pa katapang ang isang babae, mawawalan din siya ng kontrol sa sarili. Zhang Jing, ang asawa ng kapatid mo at ang pamilya mo, sa akin na silang lahat mamaya. Narito na ba ang lahat ng tao ni patrol team? Di ko alam kung saan nagpunta si Zhang Ansheng. Nawawala si Jiang Ansheng? Hindi maaari. Halika, kain na tayo. Ang ngayong araw maglulugaw tayo. Ate, nasaan si Meow Meow? Masyado siyang napuyat kagabi, kaya di pa siya gumigising. Tayo na muna ang kumain. Sige, ubusin nyo yan. Kapag nawalan na kayo ng kontrol sa sarili, oras na para magsaya ako. Napansin niyo ba, parang kakaiba ang lasa ng lugaw ngayon? Ang sarap ng lugaw na to. Anong nakakapagtaka rito? Namamalikmata lang ba ako? Bilisan na nating kumain. Nasaan si brother-in-law? Abala pa ba sa grupo? Padadalhan ko siya ng pagkain mamaya. Bakit parang ang init? Mukhang tumatalab na ang gamot. Ate? Ate? Anong nangyari sa inyo? Brother-in-law. Ate, ang init. Zhang Jing, inaasahan ko nang darating ka. Buti na lang at naghanda ako ng pulbos na pampatulog. Tingnan natin kung paano mo sisirain ang plano ko ngayon. Mga binibining ate, ano ang lasa ng Hehuan-san?
Zhang Ansheng, nilagyan mo kami ng gamot? Hayop ka! Anong sinasabi mo? Magagandang dilag. Nalason kayo? Tutulungan ko kayong tanggalin to. Sulitin nyo na lang. Gago ka! Lumayas ka rito! Zhang Ansheng, lumayo ka sa amin. Gago ka. Zhang Ansheng, subukan mong galawin pa ang ate. Wawakasan kita. Sige, manlaban lang kayo. Mas lalo akong natutuwa kapag nanlalaban kayo. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Matagal ko nang gustong makuha ang mga magaganda at kaakit-akit na babaeng tulad nyo. Ang walang kwentang si Zhang Jing ay hindi marunong magpahalaga sa swerte niya, kaya ako na lang bilang kuya niya ang mag-aalaga ng mabuti sa inyo. Hayaan niyo akong humalili sa kapatid niya para pagsilbihan kayong mabuti. Zhang Ansheng, hayop ka! Buti na lang at nakapaghanda ako, uminom ako ng tubig mula sa banal na bukal ni Sistemang Espasyo, kundi ay baka nagtagumpay ka na. Ate? Unang ate? Ang batang si Zhang Ansheng, sabi niya papasok siya para lasingin ang mga babae at pinagbantay ako sa pinto. Pero ang tagal na. Bakit wala pa ring naririnig? Pumasok na tayo sa loob. Scarface Liu? Bakit ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito at umaaligid ka? Hindi? Nagpapatrolya pa ba kayo kahit gabi na? Wala kang pakialam. Tinatanong kita, anong ginagawa mo sa harap ng bahay ni Zhang Jing? Hindi pa ba sapat ang bugbog mo kaninang umaga? Big brother, ikaw. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nandito ako para humingi ng tawad kay Zhang Jing. Tama? Hihingi ng tawad? Pagka-uwi ko kaninang umaga, pinag-isipan ko itong mabuti. Mabuting tao si Zhang Jing. Paano ko naman siya magagawa ng masama? Kaya pumunta talaga ako ngayong gabi para mag-sorry kay Zhang Jing, hindi ba? Ganoon pala yon. Ibig sabihin ay nagkamali ako ng hinala. Huwag nyo nang isipin yon, walang anuman yon, mauna na ako para humingi ng tawad kay Zhang Jing, ha? Sandali, Ano pang kailangan mo? hating gabi na pero may dala kang mga tauhan? Pumunta kayo sa bahay ni Zhang Jing, tapos sasabihin mong hihingi kayo ng tawad? Tingin mo ba sa akin ay gago na maloloko mo? Dalhin silang lahat? Ibigay kay Liz Hang para parusahan. Lakad! Unang ate? Ayos ka lang ba? Brother-in-law, Sandali, huwag kayong magmadali. Kasalanan to ng tarantado na si Zhang Ansheng. Nilagyan niya kami ng hehuansan. Bawal niyo tong ipagsabi kahit kanino. Zhang Jing, babalaan kita kapag kumalat ang nangyari ngayong gabi. Sisiguraduhin kong malalagot ka sa akin. Ano? Zhang Jing, paano ka mananagot sa amin? Sabi ni Zhang Jing, kailan mo pa? Kami binalak gawa ng masama, ate. Panglimang, ate, mali ang iniisip mo sa akin? Ginawa ko lang yon para matulungan kayo sa lason, di ba? Ikaw, sa tingin mo ba pagtulong sa lason yon? ikalimang kapatid, tama na. Hindi naman natin pwedeng isisi ito kay brother-in-law. Ang dapat nating sisihin ay ang masamang taong si Zhang Ansheng. Siya ang naglagay ng gamot sa atin. Tama, si Zhang Ansheng ang may masamang balak sa atin. Ang nangyaring ito ay hindi kasalanan ni brother-in-law. Pero kagabi, kaming lima siya ay naku, basta hindi ko matanggap. Ate, eto namang. Sa totoo lang, biktima lang din naman ako rito. Nakuha mo na ang gusto mo. Nagrereklamo ka pa. Brother-in-law, maupo ka muna. Brother-in-law, alam kong aksidente lang ang nangyari kagabi, pero lahat kami ay mga disenteng babae. Bilang isang lalaki, dapat kang magbigay ng paliwanag sa amin. Mga hipag, alam kong noon, ako ay isang batugan at walang kwenta. At marami akong nagawang pagkakamali. Mula noong umalis ang mga kuya ko, inalagaan niyo pa rin ako. At marami kayong pinagdaanan, labis akong nagpapasalamat sa pag-aalaga sa akin ni mga hipag. Hindi ko tatalikuran ang mga nangyari na. Mula ngayon, pananagutan ko si mga hipag. At paano mo naman kami papanagutan? Dadaanin mo lang ba sa salita? Pangako, sa susunod, bibigyan ko ang mga ate at si Miao Miao ng magandang buhay, hindi na kayo magkukulang sa pagkain at suot. Gusto kong bigyan ang mga hipag ko at si Miao Miao ng magandang buhay para hindi na tayo mamroblema sa pagkain o damit. Biglaan ang mga nangyari, kaya kung gusto ng mga hipag ko ng kalayaan, hindi ko kayo pipigilan. Gagawin ko ang lahat para masiguro na maganda ang buhay ninyo at maging marangya ito. Sige, pasado ka na. Brother-in-law,
Noong ganoon pa ang ugali mo, hindi ka namin pinabayaan, ngayon pa kaya kami aalis sa tabi mo? Unang ate, Siguraduhin mo lang na tutupad ka sa usapan. Kapag sinubukan mo kaming iwan, tikman mo talaga ang kamao ko. oo. Pangako, mula ngayon ituturing ko kayong mga kayamanan at hinding-hindi ko kayo iiwan. Oo nga pala. Pinatumba ni brother-in-law si Jiang Ansheng kahapon. Sa haba ng oras na lumipas, hindi kaya gising na siya? Third sister-in-law? Pumayag na tayong sumama kay brother-in-law? Bakit pa tayo matatakot na malaman ng iba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, nagbalak ng masama sa atin si Jiang Ansheng, nilagyan pa niya tayo ng gamot. Kung wala si brother-in-law, baka nagawa na niya ang gusto niya. Kaya dapat talaga natin siyang turuan ng leksyon. Oo. Lumabas muna tayo para tignan. Sige. Hoy, ikaw. Magbihis ka muna. Isang gabi na ang lumipas. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Brother-in-law, baka napalakas ang tama mo sa kanya at nawala na siya. Buti na lang, humihinga pa siya. Panglimang ate, huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang galaw ko. Paano ko naman siya wawakasan? Pero hindi naman siya pwedeng manatili sa bahay natin. Brother-in-law, ano ang plano mong gawin? Sinasabi ko sa inyo, kahapon si Jiang Ansheng ay muntik na kaming bastusin lahat. Kapag hinayaan mo lang siya, talagang magagalit ako. Panglimang ate, huwag kang mag-alala. Sa ginawa niya sa inyo, hindi lang kayo, pati ako ay hindi siya palalagpasin. Tatawagin ko na ngayon si Liz Hang para ang lahat ng kasamaang ginawa ni Jiang Ansheng ay malaman ng lahat. Alam na namin ang nangyari. Jiunyang, ayos lang ba kayong lahat? Ayos lang kami. Buti na lang at bumalik agad si brother-in-law, kaya kaming lahat ay nakaligtas sa kapahamakan ni Jiang Ansheng. Nung gabing iyon, nandoon din si Scarface Liu sa harap ng bahay nyo, umaaligid, kaya nahuli siya ng mga patrol. Isang gabi siyang tinanong pagkahuli sa kanya, pero ayaw niyang sabihin kung anong ginagawa niya sa bahay nyo. Scarface Liu, kahapon ng umaga ay bigla mo na lang akong ginulo. Hinayaan na kita nung una, ngayon ay naglakas loob ka pang pumunta rito? Magsalita ka. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Kahit ano pang itanong mo sa akin. Wala akong sasabihin sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Gusto mo bang dagdagan pa ang parusa sa'yo, ha? Ayaw mong magsalita? Sige. Brother-in-law, ano yung pinag-uusapan niyo kanina? Bakit parang may sikreto kayo? Malalaman din niyan ng mga hipag mamaya. Scarface Liu, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Aamin ka ba o hindi? Bakit ka ba nandoon sa labas ng bahay ni Jiang Jing noong hating gabi at umaaligid? Gusto mong malaman, di ba? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ayos lang kung ayaw mong magsalita. Hindi lang ikaw ang nahuli kagabi. Sapat na kung may isang aamin. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung hindi ka aamin tungkol sa nangyari kagabi, yung mga kasama mong tambay ay umamin na. Hindi, imposible iyan. Sila, hindi nila ako magagawang itraidor. Imposibleng itraidor ka? Nananaginip ka ba ng gising? 3 araw na silang gutom ng dahil sa iyo. Binigyan ko lang sila ng kaunting pagkain, ibinunyag na nila ang lahat. Pumunta ka sa bahay ni Jiang Jing kagabi para makipagkuntsaba kay Jiang Ansheng. Tama ako, di ba? Sino ang nagsumbong? Ay, totoo nga pala. Brother Zhang, epektibo talaga ang paraan mo. Isang subok lang at napapaamin agad siya. Brother-in-law, niloloko niyo lang pala si Scarface Liu kanina? Oo, di ko akalaing ganoon siya kahina. Kaunting salita lang ay umamin na agad siya. Jiang Jing, binaligtad mo ako. Tumahimik ka. Pumunta ka sa bahay ni Xiao Jing sa gitna ng gabi. May masama kang balak, tapos may gana ka pang magreklamong niloko ka? At pati na rin ang hayop na si Jiang Ansheng, wala talaga siyang kwenta. Jiang Jing, huwag kang mag-alala. Bilang lishang dito, sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng katarungan. Siguradong bibigyan kita ng katarungan. Gisingin niyo si Jiang Ansheng? Opo. Gising, bumangon ka na. Ay, bakit maliwanag na? Sinong pumalo sa akin? Bakit sobrang sakit? Anong gagawin nyo? Bakit kayo nasa bahay ko? Jiang Ansheng. Bahay pala ito ni Jiang Jing. Ibig sabihin ba nito ay kasama ko ang mga hipag niya? Tama na. Anong oras na ba? Iniisip mo pa rin ang mga hipag ng iba? Wala ka na talagang kahihiyan. Liz Hang, ako kasi. Anong ako? Jiang Ansheng,
Bilang pinsan ni Xiaojing, noong naghihirap ang pamilya nila, hayaan na, kung di ka nakatulong, pero sinamantala mo pa ang sitwasyon, gusto mo pang agawin ang bahay ni Xiaojing. Wala akong ginagawa. Si Zhang Jing ang. Pinagbibintangan niya ako. Lizhang, pakiusap. Alamin niyo ang totoo. Tama na. Nasa harap na ang katotohanan, nagdadahilan ka pa rin. Akala mo ba hindi alam ng iba ang mga masasamang balak mo? Totoo yan, Zhang Ansheng. Dahil wala ang asawa namin sa bahay. Pumunta ka rito para apihin kaming mga babae. Tapos ngayon, nagagawa mo pang magsinungaling. Sa bahay nila Zhang Jing, 5 babae ang nag-aalaga sa isang lalaki. Mahirap na talaga ang buhay nila noon pa. Tapos itong si Zhang Ansheng ay nanggugulo pa. Wala talaga siyang kwentang tao. Dito sa baryo, sino ba ang hindi nakakakita sa balak ni Jiang Ansheng? Gusto lang naman niya dahil ang 5 hipag ni Jiang Jing ay magaganda, kaya nagkaroon siya ng masamang intensyon. At laging pinupuntirya ang pamilya ni Xiaojing, wala na talaga siyang kahihiyan. Narinig mo ba yon? Napakarami mo nang ginawang masama. Nakipagkunyaba ka pa kay Scarface Liu para saktan ang pamilya ni Xiaojing. Ngayong nasa harap ka na ng maraming tao, ano pang idadahilan mo? Zhang Ansheng, di ba sabi mo sigurado na ang plano natin ngayon? Ano na ang nangyayari? Kuya Liu, alam kong nagkamali ako. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. Zhang Ansheng, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil sa dami ng kasalanan mo, pati ang langit ay di na nakatiis at paparusahan ka na. Higit sa lahat, ginalaw mo ang mga taong pinakamahalaga sa akin. Kahit hindi ka paparusahan ng langit, ako mismo ang tatapos sa iyo. Ang masamang taong gaya niya ay di dapat manatili sa baryo natin. Iminumungkahi kong palayasin siya sa baryo. Layas sa Peach Blossom Village. Layas sa Peach Blossom Village. Zhang Ansheng, ano pang gusto mong sabihin? Zhang Jing, patawad, nagkamali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko ngayon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Palagpasin mo na ito sa huling pagkakataon. Zhang Ansheng, noong inaapi mo pa ang pamilya ko, pati na ang mga hipag ko, bakit hindi mo naisip na patawarin din kita? Ngayong palalayasin ka na sa baryo, nataranta ka na. Sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng ito ay bunga ng sarili mong mga gawa. Tama siya. Ang kinahantungan mo ngayon ay dahil nararapat lang yan sa iyo. Hipag, alam ko na ang pagkakamali ko. Marami akong nagawang mali. Hindi ko dapat kayo binalak na lokohin. Nagmamakaawa ako. Maawa na kayo. Patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Kung hindi ay palalayasin na ako sa baryo. Sa tindi ng pang-aaping ginawa mo sa pamilya namin, magaan pa ang palayasin ka lang sa baryo? Gusto mo pang patawarin ka namin? Manigas ka! Desidido na ang lahat. Zhang Ansheng, napakarami mong ginawang masama. Nanggulo ka pa sa bahay ng sarili mong pinsan, inapi mo pa ang iyong mga hipag, hindi na mabilang ang iyong mga kasalanan. Bilang lishang, ipinahahayag ko, mula sa sandaling ito, hindi ka na residente ng Peach Blossom Village. Huwag ka nang tutapak sa Peach Blossom Village kahit kailan. Lizhang, maawa naman kayo. Kapag pinalayas niyo ako sa baryo, saan pa ako pupunta? Kui, palalayasin na ako sa Peach Blossom Village. Hindi ba gusto mo ako? Magmakaawa ka kay Lizhang. Huwag niyo siyang hayaang paalisin ako. Jiang Ansheng, anong pinagsasabi mong kalokohan? Kailan ko sinabing gusto kita? Bakit nagmamaang-maangan ka pa? Noong magkasama pa tayo, napagkasunduan nating nakawin ang ari-arian ng Jiang Jing. Bakit ayaw mo pang umamin? Bakit ayaw mo pa ring umamin? Sige, Hikwikwi, natatandaan ko. May kasunduan kayo ni Zhang Jing na magpakasal, di ba? Nagawa mo pang talikuran si Zhang Jing para makipaglaro sa apoy kasama si Zhang Ansheng. Sinasabi ko na nga ba, bilang tunay na mapapangasawa ni Zhang Jing itong si Hikwikwi, bakit noon ay araw-araw siyang pumupunta sa bahay ni Zhang Ansheng? Iyon pala ang dahilan. Ang galing ng dalawang manloloko. Malas talaga si Zhang Jing sa mga taong nasa paligid niya. Sobra-sobrang kamalasan ang inabot niya. Lidzang, gawa-gawa lang ni Zhang Ansheng ang lahat ng iyon. Huwag kang maniniwala sa kanya. Hikwikwi, hindi mo pwedeng samahan lang ako kapag maayos ang lahat. Papalayasin na ako sa baryo. Tulungan mo akong makiusap sa kanila. Jiang Ansheng, huwag kang magsalita ng ganyan. Maayos ang relasyon namin ni Jiang Jing. Huwag mo kaming sirain. Hikwikwi, huwag ka nang magpanggap. Dati pa ay nakuha mo na kay Tito ang lahat ng pagkain ng pamilya namin. Kung hindi dahil sa iyo, sa panahon ng tagutom na ito, sa tingin mo ba, ay kakain lang kami ng 1 beses sa 3 araw? Hindi ko alam. Napagkain pala iyon ng buong pamilya nyo. Jiang Jing, tulungan mo naman akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Ano bang ipaliliwanag? Naging tanga ako noon. Binibigay ko sa iyo ang lahat ng pagkain namin, pero ikaw? Nakikipagkita ka ng patago kay Jiang Ansheng? Talagang ginawa mo akong tanga? Jiang Jing, maraming tao sa paligid. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tama na. Sa dami ng nakasaksi, hindi pa ba malinaw ang totoo? Hey Kwikwi, bilang mapapangasawa ni Zhang Jing, wala kang dangal.
Nakipagsabuatan ka pa kay Zhang Ansheng, hindi ka na nababagay dito sa Peach Blossom Village, umalis na kayo rito kasama si Zhang Ansheng. Umalis na kayo kasama ni Zhang Ansheng. Tama ang sinabi ni Lizang. Ang mga masasamang taong tulad niyo sa Peach Blossom Village ay perwisyo lang. Layas sa Peach Blossom Village. 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 Lizhang, may kasalanan nga ako, pero hindi naman dapat ganito kalala ang parusa, Lizhang. Tama siya, Lizang. Nandito sa Peach Blossom Village, ang lahat ng ari-arian ko. Kung palalayasin mo ako, paano na ako mabubuhay niyan? Mabuti at pinaalala mo. Mula ngayon, ang ari-arian ninyong dalawa ay mapupunta kay Jiang Jing bilang parusa sa pananakit nyo kay Zhang Jing. Wag naman, Lizang. Lizhang! Pinapatay mo na ang pagkakataon naming mabuhay, Lizhang. Noong gumagawa kayo ng masama, dapat naisip nyo na darating ang araw na to. Tama, ginusto nyo iyan. Dalhin sila palabas ng Peach Blossom Village, Lizhang, nang Lizhang. walang pahintulot. Bawal kayong tumapak sa bariyang ito kahit isang hakbang. Lizhang! Lizang! Lizhang, hindi ko na paulitin. Zhang Jing, ayos ba para sa iyo ang ginawa kong desisyon? Maraming salamat sa tulong, Lizhang. Utang na loob ito ni Jiang Jing. Ito ang dapat kong gawin. Noon, kung hindi dahil sa kabutihan mo at pagtuturo sa mga kanayon na magtanim ng mani, maraming tao ang hindi makakaligtas. Kung pasasalamat ang pag-uusapan, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Lizhang, kumain na ba kayo? Tuloy muna kayo sa loob para kumain. Gusto naming magpasalamat sa inyo dahil ipinaghiganti nyo kami. Halika na po. Oo nga, Lizhang. Tamang-tama na oras na ng pagkain. Zhang Jing? Zhang Jing, nandyan ka ba? Zhang Jing? Hikwi-kwi. Hikwi-kwi. Ikaw at si Zhang Ansheng, di ba pinalayas na kayo sa baryo? Anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Huwag mong sabihing nandito ka na naman para manghingi ng pagkain sa bayaw namin. Lilinawin ko lang sa'yo. Wala kaming sobrang pagkain para sa'yo. Hikwi-kwi. Di ba may kung anong ugnayan kayo ni Jiang Ansheng? Ngayon, bakit mo hinahanap si Jiang Jing? Zhang Jing, mga hipag. Noon ay si Zhang Ansheng ang mapilit na nagbibigay sa akin ng pagkain. Nagkataong naubusan kami ng makakain, kaya di ko magawang tanggihan ang bigay niya. Zhang Jing, mali ako noon. Ibalik na natin ang dati nating samahan. Ibalik ang dati? Oo, di ba may kasunduan na tayo noon na magpapakasal? Bata pa ako at wala pang isip noon. Sana, patawarin niyo na ako sa pagkakamali ko. Jiang Jing, problema mo yan. Ayusin mo yan ng mag-isa. Ate, huwag kang mag-alala. Zhang Jing, alam ko naman na hindi mo kayang iwan ako. Itong si Hikwi-kwi, ang lakas din ng loob managinip kung yung dating ako ay handang maging sunod-sunuran sa'yo. Ngayon, hinding-hindi na. Gusto mong kumain sa bahay namin? Sige ba, tamang-tama may natira kaming ugat ng ligaw na gulay kaninang tanghalian? Di ko pa na itatapon? Sa'yo na lang yon. Zhang Jing, ako na nga ang lumapit sa bahay mo, tapos ugat lang ng gulay ang ipakakain mo sa akin? Ito lang ang papakain mo sa akin, ugat ng ligaw na gulay? Di ba sabi mo gusto mong bumalik sa dati? Dati, ugat ng ligaw na gulay lang ang kinakain namin. Bakit ngayon ayaw mo na? Hindi naman sa ganoon. Ang ibig kong sabihin, dahil pumayag na akong magpakasal sa'yo, pagkatapos kong lumipat sa bahay niyo, hindi naman siguro araw-araw mo na akong pakakainin ng ugat ng ligaw na gulay? Muntik ko nang makalimutan kung hindi mo sinabi. Ganito na lang, wala na kaming masyadong bakanteng kwarto. Kapag nakasal na tayo, aayusin ko na lang yung kubo na gawa sa dayami. Doon na tayo matutulog sa gabi. Hayaang sa loob ng bahay matulog ang mga ate. Ano? Sa kubo pa kami titira? Bakit? Ayaw mo ba? Huwag mong sabihin, gusto mong kaming mga ate mo ang makasama mo sa isang kwarto? Bakit hindi pwede? Pagmamayari ni Jiang Jing ang bahay na to? Mga ate lang kayo? Kung may dapat matulog doon, kayo dapat iyon? Bakit ako ang kailangang magtiis? Hikwi-kwi! Napagtanto kong wala ka na talagang kahihiyan? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Dati, lahat ng pagkain sa bahay ibinibigay ko sa'yo noong muntik na akong mawalan ng buhay dahil sa gutom. Ang mga ate ko ang nagbigay sa akin ng huling tira nilang pagkain. Samantalang ikaw na fiancé ko, para lang sa pagkain, nakipag-ugnayan ka kay Zhang Ansheng. Ngayon gusto mo pang tumira sa bahay ko? At palipatin sa kubo ang mga ate ko? Nananaginip ka ng gising. Zhang Jing, nagagawa mo na akong kausapin ng ganyan? Hindi ka ba natatakot na magalit ako? Magalit ka kung gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Siya nga pala, di ba sinabi ni Lizhang? Nang walang pahintulot, bawal kang pumasok sa nayon. Narinig mo ba? Umalis ka na sa bahay namin? Kung hindi ay tatawagin na namin si Lizhang. Kayo talaga. Sobra na ang pang-aapi nyo.
Hikwikwi, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Lumayas ka sa bahay ko. Kung hindi ay wag mo akong sisihin sa gagawin ko. Lizhang, Humanda kayo? Basura, gusto mo pang kumain at tumira sa bahay ko? Mangarap ka. Ading, talaga bang kinalimutan mo na si Hikwikwi? Totoo yon. Ang mga hipag ko lang ang tunay na mabuti sa akin. Simula ngayon, kayo lang ang paglilingkuran ko. mabuti naman at natauhan ka. Xiaojing, nasa bahay ka ba? May malaking problema. Lizhang, anong nangyari? Huwag kang mag-alala, dahan-dahan ka lang magsalita. Paano ako hindi mag-aalala? Nitong nakaraang buwan lang ay natuyo ang 2 ilog. Ngayon naman, pati ang mga balon sa baryo ay wala ng tubig. Wala ng tubig? Oo, kapag hindi naging maganda ang ani, pwede pa tayong kumain ng balat ng puno o mga bulok na dahon para mabusog. Pero ngayong walang tubig, paano pa tayo mabubuhay nito? May tubig ang banal na bukal sa system space, pero pansamantalang solusyon lang ito sa matinding krisis. Kailangang makaisip ng ibang paraan. Naku po, Lizhang! Ang huling balon sa baryo, wala na ring tubig. Oo nga, totoo yun. Ano? Anong gagawin natin? Wala ng tubig. Zhang Jing, marami kang ideya. May naiisip ka bang magandang paraan? Lizhang, hindi naman isang Diyos si Zhang Jing. Hindi siya makakakuha ng tubig mula sa wala. Anong mapapala mo sa kanya? Oo nga, kulang na nga sa pagkain at wala pang tubig. Talagang hindi na tayo hinahayaan ng langit na mabuhay. Brother-in-law, mayroon ka bang magandang paraan para matulungan ang lahat na makahanap ng tubig? Hayaan mo akong mag-isip. System? Mayroon ba sa shop na device para makahanap ng tubig? Ding dong! Water detector. Presyo ng palitan? 5,000 piso? 5,000 piso? Sa tagal kong nag-ipon, ang nasa system shop ay wala pang 1,000 piso, masyadong malayo ang kulang sa 5,000. Anong 5,000 piso? Nakaisip ka na ba ng solusyon? Mayroon naman pong paraan. Mabuti naman kung ganoon. Dali, ituro mo na sa amin kung nasaan ang tubig. Lizhang, wag muna kayong magmadali. Totoong may paraan, pero kailangang mag-ambag ang lahat ng gamit para makakuha ng detector na makakahanap ng tubig. Magkano ang kailangan? Kailangan ng halagang 4,000 piso. 4,000 piso? Ano? Zhang Jing, sinasabi mo bang mag-ambag ang mga tao ng 4,000 para sa iyo bago ka makahanap ng tubig? Hindi para sa akin ang 4,000, kundi para sa detector na iyon ang 4,000 piso. 4,000 piso? Kaming mga magsasaka, 200 piso lang ang kinikita sa isang taon. At hihingi ka agad ng ganito kalaking pera, sino ang papayag doon? Zhang Jing, nakita mo lang na walang tubig sa nayon kaya gusto mo kaming lokohin at itakbo ang pera namin, di ba? Hindi sa gusto ko ng 4,000 barya, kundi dahil kay detektor ng pinagkukunan ng tubig, kailangan ng 4,000 barya. 4,000 barya? Kaming mga magsasaka, ang kinikita sa isang taon ay di lalampas sa 200 barya? Biglang hihingi ng ganyang kalaking pera, sino namang papayag doon? Zhang Jing, hindi kaya dahil nakita mong nawala ng tubig ang baryo? Kaya gusto mong lokohin ng mga tao para tumakas dala ang pera? Aba, ayos na. Zhang Jing, sabi ko na nga ba, bakit biglang gustong maghanap ng tubig ni Zhang Jing at kailangan pang mag-ambagan ng lahat? Balak mo lang palang lokohin ang mga kanayon para makatakas. Zhang Jing, hindi naman siguro totoo ang sinasabi nila, di ba? Lizhang, magsisinungaling pa ba kami? Wala nang tubig sa baryo, wala na kaming magagawa, hindi naman Diyos si Zhang Jing. Paano namang sa pamamagitan ng pera ay makakahanap siya ng tubig para sa atin? Niloloko lang niya tayong lahat. Sumpaman, hindi ko kayo niloloko. Mga kanayon, para ito kay detektor ng pinagkukunan ng tubig, kailangan ng mga gamit na nagkakahalaga ng 5,000 barya. Nagbayad na ako ng 1,000. Ang kulang ay kailangan na nating pagtulungang lahat. Brother-in-law, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo? Sadyang totoo ito? Naniniwala ako sa iyo. Tutulungan ka naming kumbinsihin sila. Huwag po kayong mag-alala. Dahil naglakas loob si brother-in-law na mangako sa atin, ibig sabihin ay mayroon siyang magandang paraan? Nakahanda kaming magpatunay para sa kanya. Tama. Handa kaming lahat na maniwala kay brother-in-law. Magkakasama kayo ni Zhang Jing sa iisang pamilya. Tatakas din kayo kapag nakuha ang pera, kaya syempre maniniwala talaga kayo sa kanya. Tama. Tumahimik kayo. Kung hindi dahil kay Xiaojing na nagturo sa atin na magtanim ng mani, hindi nyo alam kung ilan na sa inyo ang nawala sa mundo. Base sa mga ginawa ni Xiaojing noon, naniniwala akong hindi niya tayo lolokohin. Xiaojing, ngayong tuyo na ang baryo, ikaw na lang ang tanging pag-asa namin. Magbibigay ako ng 1,000 barya mula sa sarili kong bulsa. Bilisan mo at ituro mo na sa amin ang daan patungo sa tubig.
Hindi dahil kay Xiaojing sa pagtatanim ng mani, hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nawala na. Base sa mga ginawa ni Xiaojing noon, naniniwala akong hindi niya tayo lolokohin. Xiaojing, ngayong wala ng tubig sa baryo, ikaw na lang ang tanging pag-asa namin. Magbibigay ako ng mga gamit na nagkakahalaga ng 1,000 piso, bilisan mo at isama mo sila para maghanap ng mapagkukunan ng tubig. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mga kanayon, sa mga panahong ito, malaki ang naitulong ni Xiaojing sa atin at nakita nating lahat yon. Sabi niya kaya niyang makahanap ng tubig, naniniwala ako na siguradong magagawa niya yon. Ako ay nagbigay na ng mga gamit na nagkakahalaga ng 1,000, ang matitira ay nakadepende na sa inyo. Zhang Jing, masisiguro mo ba talaga na mahahanap mo ang tubig? Basta't makalikom kayo ng 5,000 pisong halaga ng gamit, siguradong mahahanap ko ang tubig para sa inyo. Sige. Dahil nagbigay na si Liz Hang, magbibigay na rin ako. Ako rin. Kahit papaano, ngayon ay wala na rin tayong ibang paraan, kesa naman sabay-sabay tayong mawalan ng lakas dito. Magbibigay ako? Ako rin. Ako rin. Dahil handa kayong mag-ambag ng mga gamit, ipinapangako ko sa inyo na mahahanap ko ang mapagkukunan ng tubig. Brother-in-law dito. Ba ang sinasabi mong makakahanap tayo ng tubig? Tama. Ayon sa detektor ng pinagkukunan ng tubig, mayroong tubig sa ilalim ng lupa rito. Simulan na nating maghukay ng balon dito. Zhang Jing, hindi ka ba nagbibiro? Tuyo ang paligid na ito. Kahit damo ayaw tumubo rito sa Lizang. Paano magkakaroon ng tubig dito? Tama na. Itong si Xiaojing, hirap siyang dinala tayo sa lugar na may tubig. Kayong lahat, dapat magtiwala kayo sa kanya. Maghukay na tayo ng balon. Brother-in-law dito ba? Ang sinasabi mong makakahanap tayo ng tubig? Tama. Base sa water source detector, mayroong tubig sa ilalim ng lupa rito. Maghukay muna tayo ng balon dito. Zhang Jing, di ka ba nagbibiro? Ang tuyot ng paligid na to. Pati damo ayaw tumubo rito. Paano magkakaroon ng tubig? Tama na yan. Si Xiaojing ay nahirapang dalhin tayo sa lugar na may tubig. Kayong lahat, dapat tayong maniwala sa kanya. Maghukay muna tayo ng balon. Buong umaga na tayong naghuhukay. Pero tuyong-tuyo pa rin ang lupa. Wala man lang kahit anong basa. May tubig ba talaga rito? Dose-dose ng tao ang naghuhukay rito. Buong umaga pa dapat lang na may lumabas ng tubig. Zhang Jing, hindi mo naman siguro kami niloloko, di ba? Hindi nagsisinungaling ang detektor. Basta't makahukay tayo ng balon dito, hinding-hindi na kukulangin ng tubig ang nayon natin. Zhang Jing, tinatanong ka namin. Magsalita ka naman. Baka kung saan-saan ka lang naghanap tapos sasabihin mo sa aming may tubig? Mga kanayon, maniwala kayo sa akin, hindi pa lang sapat ang lalim ng hukay nyo. Sa tansya ko, 1 araw na lang na paghuhukay, makakakuha na tayo ng tubig. 1 araw pa? Zhang Jing, may 12 ng tao rito, kaya naming ubusin ang 1 bundok sa 1 araw. Sinasabi mong sa paghuhukay ng balon, kailangan pa ng 1 araw. Nagbibiro ka ba? Sinasadya mo ba kaming paglaruan? Sinasabi mong 1 araw pa bago magkaroon ng tubig? Sa tingin ko, gusto mo lang maghintay ng hating gabi habang tulog ang lahat para isama ang mga babae at itakbo ang mga gamit ng taong bayan. Tama, kung gusto nyo ituloy nyo, pero ako ayoko na. Ayoko na rin. Bakit naman susunod na lang kami sa gusto ni Zhang Jing? Ibalik mo sa akin ang mga gamit na binigay ko. Zhang Jing, naghihintay ang lahat ng sagot mo, magsalita ka naman. Baka naman kung saan-saan ka lang humanap tapos sasabihin mo sa aming may tubig dito? Mga kanayon, maniwala kayo sa akin, hindi lang sapat ang lalim ng hukay nyo. Base sa tantiya ko, kailangan lang nating maghukay ng 1 pang araw. Makakakuha na tayo ng tubig. Maghuhukay pa ng 1 pang araw? Zhang Jing, may 12 ng tao rito, kayang ubusin ng 1 bundok sa loob ng 1 araw. Sabi mo maghuhukay lang ng balon, pero kailangan pa ng 1 pang araw? Nagbibiro ka ba? Sinasadya mo bang paglaruan at pagpahingahin ang lahat? Sabi-sabi ka pa na 1 araw pa. Bago makakuha ng tubig, sa tingin ko, gusto mo lang hintayin ang hating gabi kapag tulog na ang lahat para itakas ang mga hipag mo at ang mga kagamitan ng mga kanayon natin. Tama, kung gusto nyo, kayo na lang. Ayoko na. Ayoko na rin. Bakit naman namin susundin ang lahat ng sasabihin ni Zhang Jing? Kung ayaw niyong tumulong, ayos lang. Pero kapag nakahukay na sila ng tubig, huwag kayong aasa na makatikim kahit 1 patak. Lizang, huwag kayong magpapalinlang sa kanya. Kilala siyang tamad at walang silbing tambay, halos hindi nga marunong magbasa. Kung hindi lang binubuhay ng mga hipag niya, matagal na siyang wala sa mundong ito. Paano naman niya magagawang ihatid tayo sa bukal ng tubig? Totoo yan, Liz Hang. Habang maaga pa, bawiin na natin kay Zhang Jing ang mga kagamitang ibinigay natin sa kanya. Kundi, kapag lumipas ang gabi at tumakas na siya, wala na tayong magagawa kundi umiyak. Tama na. Dati-rati ay kayo pa ang nagmamakaawang makahanap ng tubig. Ngayong sa wakas ay nahanap na ito para sa inyo. Kung ano-ano namang gulo ang ginagawa nyo, paulit-ulit na lang, ano ba talagang gusto nyo mangyari?
Lizhang, wag na kayong magalit, ako na ang bahala rito. Mga kanayon, dahil hindi kayo nagtitiwala sa akin at iniisip niyong tatakas ako mamayang gabi, mananatili ako dito mismo. Hindi ako aalis. Kung duda pa rin kayo sa akin, maaari niyo akong bantayan dito anumang oras. Totoo yun, sasama kami sa kanya. Kaming lahat ay sasama sa aming bayaw. Kung hindi pa rin kayo kampante, pwede rin kayong manatili rito. Si Xiaojing naman, kasama ang 5 niyang hipag, ay nangako na sa inyong lahat. Kayong lahat, may reklamo pa ba kayo? Dahil wala na kayong imik, tayo na at bilisan ang pagtatrabaho, hukayin na natin ang tubig. Sige po. Sige po. Sige po. Naku po, halika kayo rito bilis. May malaking problema. Bakit? Anong nangyari? Itong si Xiaojing at ang kanyang 5 hipag ay nangako na sa ating lahat. Mga kababayan, may iba pa ba kayong masasabi? Dahil wala na kayong reklamo, tayo na. Bilisan nating magtrabaho, hukayin na natin ang tubig. Sige. 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 Naku po, mga kasama, tingnan nyo ito. May malaking problema. Bakit? Anong nangyari? Lizang, tingnan nyo. Sa paghuhukay ng balon, may lumabas na napakalaking bato. Hindi na tayo makakatuloy sa paghuhukay nito. Xiaojing, may paraan ka ba rito? Ang mga tao, sa modernong panahon kapag nakakita ng ganitong bato, gagamit sila ng makina para butasin ito. Pero sa panahong ito, wala namang mga makina, imposibleng magawa ng tao na galawin ang batong ito. Napakalalim na ng nahukay natin, hindi na rin pwedeng lumipat ng pwesto. Sabi ko na sa inyo itong si Zhang Jing ay walang pinag-aralan. Wala naman talaga siyang alam. Naguhukay lang siya ng basta-basta. Ngayon, heto na ang nangyari. Sa laki ng batong ito, kahit sino pa ang dumating wala ring magagawa. Paano pa natin itutuloy ang paghuhukay? Huwag na tayong maghukay. Ayoko na, bahala na kung sinong gustong tumuloy. Total, hindi lang naman ang baryo natin ang mawawalan ng tubig. Magutom na lang tayong lahat. Jiang Jing, ibalik mo na ang mga gamit ng mga tao rito. Hindi na ako maghuhukay? Paano pa natin huhukay? Ayaw na rin namin. Tama na. Tumigil na muna kayo sa pagsasalita. Mga kababayan, buong araw na tayong pagod dito, kaunti na lang ang natitira. Kapag may problema, gumawa tayo ng paraan para malutas ito. Lizang, madali nyo lang sabihin yan, pero sa laki ng batong ito at sa dala nating kaunting kagamitan, hindi natin ito mabubutas. Anong magagawa natin? Irog, tingnan mo. Baka may iba ka pang paraan para mabasag ang batong ito? Drilling machine? Sa System Mall, may ganito palang kagandang bagay. Lahat kayo, may paraan na ako. Lizhang, madaling sabihin yan, pero ang laki ng batong to at sa dala naming mga kagamitang ito, walang paraan para mahukay ito. Paano ba ito mareresolba? Brother-in-law, tingnan mo. Kung may iba ka pang paraan para mabasag ang batong ito? Drill. Sa loob ng System Mall, may ganito palang kagandang bagay. Mga kasama, may paraan na ako. Anong paraan? Teknolohiya. Teknolohiya? Brother-in-law, ano bang ibig mong sabihin? Ang sinasabi mong teknolohiya sa pagbasag ng bato, ano bang kinalaman yan? Gusto mo na naman bang mandaya? Huwag kayong mag-alala. Malalaman nyo rin mamaya. Ang isang drill ay nagkakahalaga ng 1,000 sentimos. Sa loob ng system space, ang halaga ng natitirang gamit ay halos 1,000 sentimos din. System, ipalit sa drill. Tagumpay ang pagkuha ng drill. Brother-in-law, saan mo nakuha ang mga bagay na yan? Wala namang kahit ano sa harap ni brother-in-law kanina, ang bagay na ito. Paano biglang lumitaw? Brother-in-law, ano ba talagang nangyayari? Namamalikmata lang ba kami? Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Sa ngayon, tingnan nyo to. Zhang Jing, ano ba tong dala mong kakaibang bagay? Gagamitin mo ba talaga yan? Para basagin ang bato? Eksakto. Ang liit ng bagay na to, mas malaki pa ang palako rito. Paano nito mababasag ang bato? Dahil hindi nyo alam, ang lupit ng teknolohiya. Tignan nyo. Nabasag. Nabasag ang bato. Ang bagay na ito, mas maliit pa kaysa sa hawak kong pala. Paano nito madudurog ang bato? Iyan ay dahil hindi mo alam ang galing ng teknolohiya. Panoorin nyo. Nadurog. Nadurog ang bato. Nadurog.
Nadurog ang bato. Nadurog talaga. Nadurog. Nadurog talaga. Ang laking bato nito, napakagaling naman. Paanong nangyari ito? Nasa harap na natin ang katotohanan. Ano pang dapat pagdudahan? Xiaojing, itong napakalaking bato, nadurog lang ng ganoon, isa itong himala. Brother-in-law, ang galing mo talaga. Importante ang ating gagawin. Bilisan nyo at linisin nyo ang mga bato. Ituloy ang paghukay ng balon. May pakiramdam ako, magkakabasbas na tayo ng tubig. Sige. May tubig na. May tubig na. May tubig na talaga. Mabuti Hindi mo naman. talaga kami Brother-in-law, nagtagumpay tayo? Xiaojing, dahil ito sa iyo. Ang lahat ay may maiinom na tubig na ikaw ang bayani ng ating baryo. Ang pagsisikap ng lahat, hindi rin nasayang sa wakas. Ngayon, sino pa ang magdududa kay Xiaojing kung makakahanap ba siya ng tubig para sa atin? Wala na? Eto. Zhang Jing, hindi ko dapat pinag-isipan ng masama ang plano mo. Mali ako. Tama na yan. Panahon ngayon ng tagtuyot, hindi madali para sa lahat. Natatakot lang kayo na mabigo at mawalan ng saysay ang pagod? Naiintindihan ko yun. Mga kanayon, lalabas na ang tubig, magtulungan tayo, tapusin natin ang paggawa ng balon, sabay-sabay nating lampasan ang hirap na ito. Sige. Sige. Ngayon, sino pa ang nagdududa kay Xiaojing kung kaya niya tayong dalhin sa tubig? Wala na. Ito. Zhang Jing, hindi ko dapat pinag-isipan ng masama. Patawad, nagkamali ako. Tama na yan. Panahon ngayon ng taggutom, alam kong hindi madali para sa lahat, natatakot lang ang lahat, na baka mauwi sa wala ang lahat ng pagod, naiintindihan ko yon. Mga kanayon, lalabas na ang tubig mamaya, galingan pa natin ang pagtatrabaho, tapusin natin ang paggawa ng balon, at sabay-sabay nating lampasan ang pagsubok na ito. Sige. Mabuti, salamat. Brother-in-law, ano ba itong dala mo? Ito ang recipe ng mga pabango na isinulat ko kagabi. Pumunta kayo sa bayan at itanong nyo sa akin ang mga presyo nito. Plano ko sa mga susunod na araw na humanap ng lugar dito sa baryo para magtayo ng pabrika. Pabango? Brother-in-law, katatapos mo lang tulungan ang mga kanayon sa balon, bakit pabango naman ang pinag-aaralan mo ngayon? Para kumita ng pera. Kung hindi ako kikita, paano ko bubuhayin ang mga ate ko? At may kutob ako na ayon sa recipe na isinulat ko, siguradong magugustuhan ito ng lahat. Galing ito sa sistema, isang espesyal na recipe ng pabango, paanong hindi ito magugustuhan ng mga tao? Sige, brother-in-law. Kaming bahala. Sa mga darating na araw, pupunta kami sa bayan para magtanong-tanong. Salamat sa inyong paghihirap, mga ate. Nandito na si Zhang Jing, bilis, tingnan nyo. Ang bayani ng ating baryo. Zhang Jing, dahil sa iyo, nakahanap tayo ng mapagkukunan ng tubig at natulungan kaming gumawa ng balon. Ang mga kanayon ay makakakain na ng sapat at ligtas na malalampasan ng taggutom. May sobra pa tayong pagkain para tumulong sa ibang kalapit na baryo. Ang mahalaga ay ligtas ang lahat. Ka nga pala, Zhang Jing, napadaan ka yata? May kailangan ka ba? May sadya talaga ako sa inyo. Magtatayo ako ng pabrika ng pabango at kailangan ko ng mga empleyado. Nandito ako para maghanap ng mga magtatrabaho. Ano ang gagawin sa pabrika? Kahit ano ay may gagawin, mula sa paggiling, pag-aayos ng stocks, pag-check ng gamit, at pag-deliver. 30 piso kada araw? 30 piso sa isang araw? Mag-a-apply ako. Ako rin, sasama ako. Mag-a-apply din ako. 30 piso kada araw. Magpapatala ko. Sasali rin ako? Magpapatala rin ako. Sige. Mga kanayon, ipinapahayag ko na simula ngayon, ang Zhang Spices ay opisyal ng nagbubukas. Lahat kayo pagkatapos nito ay dito na magtatrabaho. Lintik na Zhang Jing na yan. Napakaganda ng buhay niya. Nakapagtayo pa ng pabrika ng pampalasa. Samantalang ako, hindi alam kung saan kukuha ng susunod na kakainin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito ngayon. Zhang Ansheng, pinsan ka ni Zhang Jing. Bakit hindi mo subukang makiusap kay Zhang Jing? Para bigyan tayo ng trabaho sa pabrika? Nabalitaan ko? Sa pabrikang ito ng pampalasa ay kikita ng 30 piso kada araw. Eh di ba ikaw ang tunay niyang kasintahan, bakit hindi ikaw ang pumunta? Zhang Ansheng, Hikwi-Kwi, kayong dalawa, anong ginagawa nyo? Sa pabrika ni Zhang Jing? Siguro dahil nakikita nyo si Zhang Jing ay maginhawa na ang buhay, ay nagbabalak na naman kayo ng masama? Wala kaming ginagawa. Mabuti naman at di nyo susubukan.
Anong tinatayo-tayo nyo riyan? Nakalimutan nyo na ba ang sinabi sa inyo ni Lizang? Nang walang pahintulot, bawal pumasok sa baryo. Umalis na kayo agad. Brother-in-law, anong tinitingnan mo? Wala lang, unang ate. Ngayong naitayo na ang pabrika, balak ko na ikaw ang maging tagapamahala rito. Ikaw, bakit bigla mo sa akin ibinigay ang paggawaan ng pabango? Kung ibibigay mo to sa akin, ano ang gagawin mo? Brother-in-law, kung gusto mong gaya ng dati na nakahiga lang sa bahay araw-araw at hayaan kaming bumuhay sa'yo, ayos lang. Pero sa gabi, huwag na huwag kang tatabi sa amin sa kama. Mga hipag, masyado kayong nag-iisip. Ang iniisip ko, maayos na ang kalagayan ng nayon ngayon. Nais kong bumuo ng pangkat ng mga mangangalakal at maglakbay sa ibang bansa para kumita ng malaki. Kung mananatili lang ako rito sa nayon, hindi ako makakakuha ng malaking pera. Hindi ko alam kung kailan ko pa madadala ang mga hipag para mamuhay ng napakayaman. Kailangan ko nang umalis para sumubok sa labas. Brother-in-law, aalis ka sa nayon? Bakit kailangang pumunta sa ibang bansa? Pwede namang kumita ng pera kahit hindi umalis. Tama siya, hindi naman na tayo nagkukulang sa pagkain ngayon. Pwede naman tayong magtayo ng tindahan ng tinapay. Makakabuhay na ng pamilya ang pagtitinda ng tinapay. Oo nga, sa pag-aasikaso ko ng pera ay makakatipid pa tayo sa bayad sa trabaho. Nangako ako sa inyo noon na siguradong bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Dahil nangako ako sa inyo, gagawin ko iyon. Kaya ang dahilan ng pag-alis mo ng malayo ay para sa aming lahat? Oo, para ito sa ating buong pamilya. Kakaunti lang ang oportunidad dito sa nayon at napakahirap maglakbay sa ibang bansa. Kaya umaasa ako na ang mga hipag ay maalaga ang mabuti ang ating tahanan habang hinihintay ang pagbabalik ko. Sige, pumunta ka na. Pangako namin sa'yo, aalagaan naming mabuti ang ating tahanan hanggang sa pagbabalik mo. Brother-in-law, hindi kaya nandidiri ka na sa amin, kaya gusto mo nang tumakas. Mga hipag, masyado kayong nag-iisip. Nangako ako sa inyo noon na siguradong bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Dahil nangako ako sa inyo, siguradong gagawin ko to. Kaya ang dahilan ng pag-alis mo ay para sa aming lahat? Oo, para sa pamilya natin. Kakaunti lang ang oportunidad sa nayon ngayon at masyadong mahirap ang maglakbay sa ibang bansa. Kaya sana si mga hipag ay maalagaan ng mabuti ang bahay sa pagbabalik ko. Sige, pumunta ka na. Nangangako kami sa'yo na aalagaan namin ang bahay sa pagbabalik mo. Kung ganoon, mga hipag, aalis na ako. Sige na. Mag-iingat ka sa daan. Hihintayin ka namin dito sa bahay. Dapat bumalik ka agad ha. Mga hipag, huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako ng sulat pagdating ko doon. Kapag may nakita akong mga kakaibang bagay sa daan, ipapadala ko lahat sa inyo. Paalam? Nakuha ko na ang mga bagay na ipinadala ni brother-in-law. Sabi ni brother-in-law, mga regalo raw ito mula sa kanluran. Ano namang silbi ng laging pagpapadala ng pera at regalo? Hindi naman siya bumabalik. Huwag kang magsalita ng ganyan kung hindi dahil sa mga ipinapadalang pera at regalo ni brother-in-law, paano tayo magkakaroon ng ganito kagandang buhay ngayon? Ano pa ba ang hindi mo ikinatutuwa? Siyempre hindi ako masaya. 3 taon na siyang wala. Hindi man lang siya bumabalik. Tama na yan. Tingnan muna natin kung ano ang isinulat ni brother-in-law sa sulat. Kumusta na si mga hipag? Nitong mga taon, ang negosyo ko sa ibang bansa ay lalong lumalaki. Ang perang ipinadala ko sa bahay, natanggap niyo ba lahat? Siguradong iniisip niyo na naman kung kailan ako babalik. Ngunit, sa kalkulasyon ko, pagkatanggap niyo ng sulat na ito, oras na para magkita tayo. Magkikita? Babalik na ba si Zhang Jing? Mga hipag, nandito na ako.